Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Sa mga gustong mag-donate via GCash. Mga master, salamat. Paki-like, share and subscribe. Maraming salamat and God bless. Kabanata 2901. Siya ay gumugol ng labis na pagsisikap upang makuha ang pinakamataas na sandata na ito, ngunit ito ay naging sa kanyang Panginoon. Ang masama, hindi na niya ito maibabalik. Sa wakas, narating nila ang Terra Mountain. Napuno ng walang katapusang marilag na bundok ang kanilang paningin. May isang gintong plataporma sa itaas sa gitna ng mga ulap, na mukhang banal at mahistrado. Nagulat si Alex. Ganoon ba kalaki ang Terra Mountain? Sinabi ni Jade, ang Mount Dragon Tiger ay lubos na pinalawak. Kaya ang dojo ng Terra Mountain ay itinuturing na isa sa pinakamahusay sa bansa. Maraming royal ang pumupunta rito para magdasal at magdaos ng mga ritual sa pag-aalay sa langit. Ito ay pinagpala ng Maharlika at kilala bilang isang banal na lugar. Iyan ba ang platform ng ritual? Nandyan ba ang Rakshasa Temple at ang Emperador? Hindi. Napatingin si Jade sa gintong plataporma. Isang bahagi lang nito ang nakikita niya, dahil ang tuktok ay ganap na nakatago sa loob ng makapal na ulap. Iyan ang maalamat na Fusion Tower. Ang mga alingaw-ngaw ay ang seremonya ng fusion ay ginanap doon maraming taon na ang nakalilipas. Bagaman ang Rakshasa Temple ay may kontrol sa Terra Mountain, hindi ganoon kadali ang paghawak ng bagong dojo. Ang isa pang dahilan kung bakit gusto ka ng Rakshasa Temple bilang kapalit ng Emperor ay ang iyong kaalaman sa mga pormasayon. So, malamang nabuhayin ka nila sa pagkakataong ito. Iyan ang kalamangan na mayroon ka habang ginagambala sila at naglalaan ng oras para sa amin. Tumanggo si Alex para ipakita na naiintindihan niya. Hindi nagtagal, umakyat sila sa bundok. Nakilala nila ang marami pang iba na dumating upang iligtas ang emperador sa kanilang pag-akyat. Gayunpaman, mabilis na dumaan sina Alex at Jade nang hindi nila napapansin. Nang marating nila ang mga hakbang patungo sa Fusion Tower, nakita ni Alex sina Gilbert, Xerxes, at ang iba pang mga eksperto na nakikipaglaban sa mga lalaki ng Rakshasa Temple. Ano ang sitwasyon ngayon? Tanong ni Jade. Lumapit si Xerxes. Kakabigay pa lang ng Rakshasa Temple ng kanilang huling babala. Kung wala si Alex sa kalahating oras, puputulan nila ang mga braso ng Emperor. Ang mga ito ay hindi makatao at malupit na mga tao, at sa palagay ko ay hindi sila nagbibiro. Tinapik ni Gilbert ang balikat ni Alex. Hindi ko nasasabihin. Ang kaligtasan ng emperador ay nakasalalay sa iyo. Kapag nakabalik ka ng ligtas, magdaraos ako ng kasal para sa inyo ni Luna. Sabi ni Alex, I'll try my best. Tumanggaw si Gilbert at palihim na kinausap si Alex ng telepatiko. Kumilos ka lang ayon sa sitwasyon. Kung talagang nanganganib ang iyong buhay, huwag mong pilitin. Malinaw ang kanyang hiling. Hindi niya gustong isakripisyo ni Alex ang kanyang buhay kapalit ng emperor. Ang gayong mga salita, gayunpaman, ay masasabi lamang ng lihim. Hindi nagtagal, bumaba mula sa Fusion Tower ang isang miyembro ng Rakshasa Temple, malamig at mabangis ang ekspresyon habang itinuro si Alex, ikaw, sumunod ka sa akin mag-isa. Ang iba ay hindi pinapayagang pumunta. Kung mayroon man sa inyo, humanda kayong hulihin ang inyong emperador kapag siya ay namatay na. Natahimik ang mga Flying Eagle. Sinabi ni Jade, dinala ko siya dito, kaya kailangan kong sumama sa kanya. Dahil sa gulat ay mabilis na hinawakan ni Xerxes si Jade at mamulong. Huwag gawing komplikado ang mga bagay. Kailangan nila ng buhay si Alex, kaya hindi nila siya papatayin. Kapag nailigtas natin ang Emperor, gagawa tayo ng ibang paraan para iligtas siya. Tinanggihan din ng mga lalaki mula sa Rakshasa Temple ang kanyang kahilingan. Tinanggal ni Jade ang kamay ni Xerxes. Si Alex ang aking alagad. Pupunta ako kahit saan siya magpunta. At saka, mayroon akong martelo Celia. Hindi mo ba ito hinahanap? Kung ayaw mo, aalis na ako. Inilabas niya ang martelo Celia at inikat ito ng ilang beses habang nagsasalita. Nagliwanag ang mga mata ng mga lalaki ng Rakshasa Temple. Sige, pwede mo siyang samahan. Napatingin si Alex kay Jade. Anong ginagawa mo? Mag-isa akong magiging maayos, sabi ni Jade. Hindi ko hahayaang mangyari iyon. Nangako ako sa asawa mo na iuuwi kita ng ligtas. Kailangan nilang itawid ang patay kong katawan kung sasaktan ka nila. Kung mamatay ka,
babayaran ko rin ang buhay ko. Nagkatinginan ang mga lalaki habang sila ay nagbahagi ng malupit na ngiti. Iniisip mo pa ring umuwi ng ligtas pagkatapos mong sundan kami hanggang sa Fusion Tower. Napakawalang muwang. Kabanata 2902. Sabik na pinanood ni Xerxes sina Alex at Jade na sinusundan ang Rakshasa Temple paakyat sa hagdan. Sa kabila ng kanyang pag-aalala, wala siyang magagawa. Ganoon lang ang pagkatao ni Jade. Walang makakaapekto sa mga desisyon kapag nakapagdesisyon na siya. Kahit si Xerxes, na dati niyang asawa, ay hindi. Iyon din ang pinakamalaking problema sa pagitan nila. Si Jade ay hindi masunurin sa kanya gaya ng ibang babae. Gusto niyang sundan sila, ngunit siya ang naging instrumento sa pagliligtas sa emperador. Ang Golden Bamboo Boat ang pinakamabilis na banal na artifact na makapagliligtas sa emperor sa loob ng 30 segundo, na ginagawa itong pinakamahalagang bahagi ng misyong ito. Tinapik ni Gilbert ang balikat ni Xerxes nang mapansin niya kung gaano siya kabalisa. Huwag kang mag-alala, kuya. Si Commander Benmore ay isang makapangyarihang babae. Dapat ay mayroon siyang mga dahilan para gumawa ng gayong pagpili. Dapat may tiwala ka sa kanya. Napabuntong hininga si Xerxes. Hindi ko na lang siya maintindihan. Napailing si Gilbert. Palagi kang natutulog sa ibang babae. Nakakapagtaka kung naiintindihan mo siya. Relax, ang aking manugang ay hindi isang taong madaling mamatay. Ngayon ko lang nabasa ang mga bituin. Hindi ko masabi ang kapalaran ng aking manugang, ngunit malabo kong masabi ang kay Commander Benmore. Magiging ligtas siya. Kailangan mo lang maghanda at iligtas ang emperador ngayon. Tumanggo si Xerxes, at habang nakatingin siya sa Fusion Tower, hindi niya maiwasang magtanong, "Bro, sa tingin mo ba may nararamdaman si Jade para kay Alex?" Malinaw na magkakaroon ng damdamin sa pagitan ng disipulo at guro. Ang aking manugang ay isang mahuhusay na alagad. Normal lang na pinahahalagahan siya ni Commander Benmore. Bumulong si Xerxes, ang ibig kong sabihin ay pag-ibig. Halatang nagulat si Gilbert. Sinulyapan niya sina Alex at Jade, na naglalakad patungo sa Fusion Tower. Kung titingnan sila ng isang estranghero, maaaring maramdaman nilang sila ay mag-asawa. Kung tutusin, malaki ang pagbabago ni Jade matapos siyang iligtas ni Alex nang siya ay nalasan. Mukha siyang mas bata ngayon. Bro, I'd advise that Commander Benmore is not like ordinary people. Hindi siya maakit ng karaniwang lalaki. Maaari mong putulin ang lahat ng relasyon sa ibang mga babae at manatili sa tabi niya, o kailangan mong palayain siya, sabi ni Gilbert. Pagkatapos ay naglagay siya ng isang makahulugang ekspresyon. Ikaw ay nasa isang relasyon kung saan ang iyong babae ay mas makapangyarihan kaysa sa iyo, ngunit iniisip mo pa rin na magkaroon ng mga relasyon. Masama lang ang haantong niyan. Mapait ang ekspresyon ni Xerxes. At si Alex ay maaaring magkaroon ng maraming relasyon. Siya pa nga ang manugang mo. Sabi ni Gilbert, "Bro, don't overcomplicate things. Let me put it this way, ang isang makapangyarihang babae tulad ni Commander Benmore ay hinding-hindi ibabahagi ang kanyang asawa sa ibang babae. Para sa inyo ni Alex yan." Pinahahalagahan nila ni Alex ang isa't isa bilang isang guro at disipulo. Tumigil siya saglit saka nagpatuloy. "Sige, huwag kang mag-overthink, maghanda ka. Baka magkaroon tayo ng matinding labanan sa hinaharap. Ang Rakshasa Temple ay hindi madaling kumbansihin. Dapat may dahilan sila sa pagpili na pumunta sa Fusion Tower." Biglang hinawakan ni Jade ang kamay ni Alex at pinisil iyon habang papaakyat. Napansin mo ba na ang iyong puso ay sabik na tumatalon sa platapormang ito? Hindi ka ba dalubhasa sa mga porma sayon? Mabilis, tingnan kung mayroong isang bagay sa platform na ito. Kinausap ni Jade si Alex ng telepatiko. Sagot ni Alex, "May isang bagay na hindi ka panipaniwala tungkol dito, ngunit hindi ito ang pangunahing bahagi ng pagbuo, kaya hindi ko pa ito lubos na mauunawaan. Mag-ingat ka lang at kumilos ayon sa sitwasyon. Hindi ko maintindihan kung bakit gusto mong sundan ako ng isang babae. Hihilahin mo lang ako pababa. Tumahimik ka. Ako ang iyong Panginoon, ikaw ay walang galang na punk. At ano ang itinuro mo sa akin? Ako, tinuruan kita kung paano maging isang disenteng tao. Hayaan mong tingnan kitang mabuti, sis. Para saan? Para makita kung mas malaki ang mukha mo o paa mo. Ay, papatayin kita, tanga.
Galit na galit si Jade kaya tinapakan niya ang kanyang mga paa at kinurot ang bewang ni Alex. Gumamit siya ng sobrang lakas na pasigaw si Alex sa sakit at tumalon-talon. Ang lalaking rickshaw sa temple sa tabi nila ay natigilan, natatakot na baka may maisip silang dalawa. Agad siyang sumigaw, "Anong ginagawa mo? Tumigil ka na. Sinusubukan mo bang ipapatay ang iyong emperador?" Sigaw pabalik ni Jade na parang baliw na babae. Shot the F*** up. Baka tumalikod lang tayo at lumayo ngayon, alam mo ba? Marami pa tayong emperor kahit napatayin mo ang isang ito, ngunit isa lang si Martello Celia mula sa iyong sekta. Kung mawala mo ito, hayaan mo akong makita kung paano mananatili ang rickshaw sa temple sa Amerika. Ibinuka ng lalaki ang kanyang bibig para magsalita, ngunit walang lumabas. Sa wakas, narating nila ang tuktok ng Fusion Tower. Hindi lang sila nakakita ng mga lalaki sa rickshaw sa temple, ngunit nakita din nila ang mga tao ng returning sword sect doon. Ito ay Jeremy Trippier. Nanlalabo ang mga mata ni Jade habang bumubulong. Hindi ko inaasahan na ang rickshaw sa temple ay makikipagtulungan sa returning sword sect. Lumalabas na mahal ka talaga ng 6 na sinaunang sekta. Tumanggaw si Alex. Dumating sila na may masamang intensyon. Sabi ni Jade, "Huwag kang mag-alala, paprotektahan kita." Hindi nakaimik si Alex. Kabanata 2903. Hinahanap niya ang emperador. Sa wakas, nakita niya ang malungkot na silhouette ng emperor sa isang sulok. Walang nagbabantay sa kanya. Parang anak na hindi minamahal, naiwan siyang mag-isa sa isang sulok. Kung gayon hindi dapat mahirap iligtas ang emperador. Napakurap si Alex habang nag-iisip. Gayunpaman, habang iniisip niya kung paano maakit ang atensyon ng kanyang mga kaaway, sinabi ng isang elder ng rickshaw sa temple, "Alex, nandito ka na sa wakas. Naghintay kami ng matagal. Sige, maaari kang umalis ngayon, Emperor ng Amerika." Ha? Parehong natigilan sina Alex at Jade. Naligtas ang emperador. Ganun lang. Di ba? Maging masyadong madali. Hindi na kinailangang tulungan nina Alex at Jade ang emperor na tumayo. Gamit ang isang kaway ng kamay, pinaakyat ng matanda ang emperador sa himpapawid, pagkatapos ay itinapon siya sa entablado. Kamahalan. Sigaw ni Jade na agad na sumugod para mahuli siya. Noon lang niya napansin na ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay naging malapot na parang putik, na nakakulong sa kanya. Ni hindi niya magawang tumalon, lalong hindi lumipad. Sa ganoong kritikal na sandali, isang gintong liwanag ang sumikat sa kalangitan. Ang gininto ang bangkang kawayan ni Xerxes ay sumugod dito sa takdang oras at nahuli ang bumabagsak na emperador. Sabay sigaw ng malakas, "Jade, bilis, takbo." Sa kasamaang palad, hindi siya makatakas. Pinangunahan ni Gilbert ang Flying Eagles dito. Naghanda sila ng mga sandata, ang pinakabagong mga sniper na maaaring bumaril ng mga mapanirang missile. Tinutukan nila ang mga tao sa entablado, naghihintay na magpaputok sa utos ng kanilang komandante. Gayunpaman, hindi pa rin nakatakas sina Alex at Jade. Sa tingin ko may mali. Para silang nakulong. Hindi nila maigalaw ang kanilang mga paa. Papalapit na ang mga lalaki ng rickshaw sa temple. Anong gagawin natin? Nagdesisyon kaagad si Gilbert. Gamitin ang mga rifle, barilin. Bang! Bang! Ang mga baril ay patuloy na pinaputok. Umulan ng nakamamatay na bala ang hangin. Lumipad sila ng napakabilis, umiikot sa labas ng mga bar aisles at dumiretso sa mga kalaban. Gayunpaman, huminto sila mga 500 metro mula sa tuktok ng Fusion Tower. Para bang nagkaroon ng matinding pagtutol ang mga bala. Para bang ang mga bala ay dumaong sa tubig, na umabot sa kanilang mga limitasyon at hindi na nakapagpatuloy. Ang mga bala pagkatapos ay nahulog lahat sa lupa. May hadlang ba? Matapos maibaba ni Xerxes ang emperador, siya ay walang sawang sumugod. Gamitin ang ultimate missiles. Buksan ang harang na iyon ngayon din. Boom! 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 4 na missile ang sunod-sunod na binaril, ngunit ang ending, sa kasamaang palad, ay pareho pa rin. Umiling ang tactician na si Eleanor. Ito ang pagbuo ng Terra Mountain Dojo, na ginamit upang maiwasan ang mga eksperto sa pagkadyos. Ang mga sandata ng mga mortal ay hindi gagana dito. Sinabi ni Xerxes, "Mag-isip ka ng iba kung gayon. Dapat ba nating panoorin silang patayin?" Hindi nakaimik ang tactician. Siya ay isang taktika lamang,
hindi Diyos, at hindi siya makahanap ng isang paraan mula sa isang patay na dulo. Kaya, maaari lamang silang magtipon sa paligid ng hadlang at pagmasdan ang mga tao sa loob. Si Alex, na nasa Fusion Tower, ay nagtanong, sino ang master ng Returning Sword Sect? Mangyaring lumabas, makalipas ang ilang segundo, humakbang si Jeremy. Akin na sana iyon. Napatingin si Alex sa direksyon niya. Oh, so ikaw pala. Gusto ko lang itanong, binigyan ko na ang sekta mo ng deadline para gawin ang hiniling ko, at malapit na matapos ang oras mo. Bakit hindi ka pumunta sa pasukan ng Thousand Miles Conglomerate para humingi ng awa? Kabanata 2904. Natahimik si Jeremy ng ilang segundo, pagkatapos ay nagsimulang tumawa ng napakalakas na nanginginig ang kalangitan. Ang kapangyarihan ng half-step fairy realm ay nahayag sa anyo ng presyon ng kaluluwa. Sa isang iglap, ang lahat sa paligid ay nakaramdam ng labis na hindi komportable, na dulot ng masakit na pananakit ng ulo, na parang sinasakal sila ng lalamunan. Hindi lamang ang mga tao sa loob ng pormasayon ang naapektuhan, ngunit ang mga flying eagle na nanunood mula sa labas ay nakaramdam din ng sama ng loob. Buti na lang at saglit lang natawa si Jeremy. Anak, matagal na talaga simula nang makakita ako ng kasing tapang mo. Iniisip ko kung talagang may lakas ka, o sadyang tanga ka lang. Ngumiti si Alex at sinabing, ang anak mo na may kapansanan ang nakakaalam kung pipi ako o hindi. Jeremy, ganun ba? Bibigyan kita ng huling pagkakataon. Dalhin ang lahat mula sa iyong. Ibinabalik ang Sword Sect ngayon sa Thousand Miles Conglomerate at lumuhad doon sa loob ng 7 araw at gabi. Pagsisihan mo ang iyong mga kasalanan, at baka magkaroon ka ng pagkakataong muling makasama ang iyong anak, o kung hindi. Haha, Jeremy, mas mabuting ipagdasal mo na magkaroon ka ng iba pang mga anak na lalaki, kung hindi, ito na ang katapusan ng mga trippier na may baldado mong katawan. Nagkataon lang niyang nalaman na baog si Jeremy. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Napatulala si Xerxes at ang iba pang nasa labas ng harang. Natigilan sila hindi dahil sa pagkabaog ni Jeremy kundi dahil sa katapangan ni Alex. Siya ay nakulong sa isang mapanganib na sitwasyon, ngunit mayroon pa rin siyang lakas ng loob na insultuhan ang kanyang mga kaaway, na parang nag-aalala na siya ay mamatay ng mas mabagal. Guro, ang Martello Celia ay nasa pag-aari ng babaeng ito. Magalang na sabi ng disipulo ng Rekshasa Temple, na nanguna kina Alex at Jade dito, sa isang medyo may edad na babae. Ang nasa katanghaliang gulang na babaeng ito ay talagang ang sect master ng templo ng Rekshasa. Tumango ang ginang, tumingin kay Jeremy, at sinabing, Master Jeremy, nahuli namin ang aming mga kaaway. Paano mo sila gustong parusahan? Ngumiti si Jeremy at sinabing, narinig ko ang tungkol sa mantra of intoxicated dreams ng Rekshasa Temple. Narinig ko na naabot mo na ang ikapitong yugto ng mantra, at ang iyong kapangyarihan ay maaaring magbunga ng impyerno. Ang batang Rockefeller na ito ay may ilang kaalaman sa mga pormasayon. Tingnan natin kung may talento siyang magtrabaho para sa akin. Para naman kay Jade mula sa Flying Eagles, interesado rin ako sa kanya. Sa wakas, dapat, syempre, ibalik si Martello Celia sa nararapat na may-ari nito. Medyo malakas siyang nagsalita. Sa labas ng harang, agad na nagbago ang ekspresyon ni Xerxes nang marinig niya ito. Sumigaw siya, Jeremy, matanda ka. Hindi ka man lang pwedeng makipagtalik sa ganoong edad, kaya ano ang gusto mo sa isang babae? Tumingin si Jeremy sa labas. Principal Lawler, balita ko si Jade ang asawa mo dati. Nakakalungkot na ang isang mahinang tulad mo ay hindi sapat para sa kanya. Natural lang na may dahilan ako para iwan siya. Gusto ko siyang nakahubad at pinapaliguan ako araw-araw. May opinyon ka ba tungkol dyan? Ang kanyang mga salita ay naiinis kay Xerxes. Gayunpaman, habang pinag-iisipan niyang mabuti ang kapangyarihan ni Jeremy, alam niyang hindi niya ito mapipigilan kahit na ganoon ang iniisip ni Jeremy. Biglang tumikim ang matanda sa tabi ni Jeremy na si Ash Sandoval at sinabing, Principal Lawler, nabalitaan ko na isa kang mamamatay tao at hindi mabilang na magagandang babae ang nakapaligid sa iyo, kabilang ang mga teenager, balo, at asawa ng mga tao. Napakarami mo na. Kung matalino ka, umalis ka na ngayon, o sisiguraduhin kong mabubuhay ka ng mag-isa sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Naniniwala ka ba sa akin?
Ibinuka ni Xerxes ang kanyang bibig upang magsalita, ngunit hindi siya nakaimik. Hindi siya napansin ni Alex kanina. Pareho niyang pinaganya ang kanyang primordial at divine eye at ganap na nakatutok sa pagsisiyasat sa hadlang. Gayunpaman, nang makita ang reaksyon ni Xerxes, hindi niya maiwasang magulat. Casual niyang tanong kay Jade, totoo ba ang sinabi ng matandang iyon? Ganyan ba talaga karaming babae si Principal Lawler? Masungit na sinabi ni Jade, ang kanyang mga gusot sa kanyang kabataan ay higit pa sa may isip mo. Kung gayon, hindi ba masaya iyon? Oh, Tara, tingnan mo ang sitwasyon natin, at iniisip mo ang tungkol sa saya. Kung makakalabas ka ng buhay sa pagkakataong ito, dadalan kita ng 100 babae sa lahat ng uri, okay? 100. Saan mo sila nahanap? Hanggat mayroon kang sapat na pera, hindi ba napakadaling mahanap ang mga nabubuhay na babae? Iligtas mo. Ang aking vital energy ay nagkakahalaga ng maraming pera. Iginala ni Jade ang kanyang mga mata at telepatikong sinabi kay Alex, may nalaman ka na ba? Nauubusan na tayo ng oras. Balita ko, half-step fairy si Jeremy. Hindi pa banggitin kung gaano kalupit ang sect master ng Rek'Shaw sa temple, kung gumawa tayo ng kahit isang pagkakamali, talagang mamamatay tayo dito. Kabanata 2905. Sabay lapit ni Ash sa harap ni Alex na puno ng puot ang mga mata. Pinatay ni Alex ang kanyang anak. Sa totoo lang, gusto kong balatan ka ng buhay ngayon, pagkatapos ay kalad ka rin ang iyong kaluluwa at itali ito sa isang maruming baboy sa loob ng libu-libong taon. Mas mabuting ipagdasal mo na matulungan mo kaming masira ang porma sayon, o pagsisisihan kitang ipinanganak ka. Sumenya si Alex gamit ang kanyang daliri at sinabing, ipapaalam ko sa iyo ang isang sikreto. Saglit na natigilan si Ash, pero agad din naman siyang nag-express ng mapang uyam. Si Alex at Jade ay na-stuck sa isang bawal na lugar sa platform na ginamit para makulong ang mga demonyo. Kahit na ang sect master ng Returning Sword Sect ay magiging walang magawa sa lugar na iyon, ano pa ang sarili niya? Lumapit siya sa kanila. Huwag subukan ang anumang mga trick. Ito ay magiging walang silbi. Madali ka na ngayong pumatay ng mga hayop. Bumulong si Alex. Kung minsan, ang mga hayop ay pumapatay din ng mga tao. Masyadong malabo at malabo ang boses niya, ni isang salita ay hindi narinig ni Ash. Ano ang sinabi mo? Sumagot si Alex, natapos ko na ang pagsusuri sa porma sayon, ngunit, natatakot ako na kailangan ng labanan. Kailangan ko ng ilang oras para masira ang formation dahil ang mga core ay pinaghihiwalay sa iba't ibang lugar. Ano ang maaari nating gawin kung gayon? Natigil kami dito, ni hindi kami makagalaw. Hindi iyon magiging problema. Ang putek, na nakakulong sa kanila ay talagang isang paghihigpit na nabuo ng ilang uri ng batas. Logically, ang paghihigpit ng mga batas ay nagtrabaho sa mga tao sa ibaba ng incarnate deity. Sa kasamaang palad para sa kanila, si Alex ay ipinanganak na lumabag sa mga patakaran. Pinahintulutan siya ng 10-point forbidden spell na huwag pansinin ang mga naturang batas. Sabi ko, pwede ka na lang mamatay. Daing ni Alex, isang ilusyon ng mga bituin na bumabagsak na lumilitaw mula sa kanyang hindi magagapi na mental na mundo. Binasag nito si Ash habang sinundan ng panibagong pag-atake ng mamamatay. Tunay na martial tyrant sword. Unang anyo, Void Slasher. Ang espadang ito ay ang pinakamataas na sandata na ninakawan kay Julian, ang Dao Killing Sword. Tumimbang ng napakalaking 250 tonelada, ito ay 5 metro ang haba. Ang isang malaki at mabigat na espada na tulad nito ay tila hindi magandang gamitin, ngunit inindayog ito ni Alex na parang ipinanganak siya para gamitin ito. Para bang si Alex ang Dao sa espada. Ang talas ng talam ay hindi maisip. Slash. Dali-daling hiniwa ng espada si Ash. Sunod-sunod na pagsabog ang nanggaling sa kanyang katawan. Ito ay ang kanyang kayamanan sa pagtatanggol na nasira at naputol sa kalahati. Ano? Hindi makapaniwala si Ash sa katotohanang nasa harapan niya. Siya ay isang immortal monarch, ngunit siya ay pinaghiwa-hiwalay ng isang katutubo. Gayunpaman, mukhang maayos naman siya. Maaaring gumaling ang katawan ng immortal monarch kahit nahatiin ito sa kalahati. Kailangan lang niya ng ilang oras. Ngunit hindi nagtagal ay nagpakawala siya ng isang nawawalang pag-asa. Mayroong 2 anyo ng enerhiya ng espada.
Ang una ay isang mapanirang puwersa na sumire sa mga kapangyarihan at pundasyon ng kanyang immortal monarch, na nagpawi sa kanyang buhay. Ang pangalawang puwersa ay isang nagyayelong malamig na kapangyarihan. Ang elemento ng yelo ni Alex ang nagyayelo sa kanyang katawan. Ako, malapit na akong mamatay. Hindi makapaniwala si Ash. Nakaramdam siya ng matinding panghihina, at ang dilim ay kumikislap sa harap ng kanyang mga mata. Tumingin siya kay Alex. Gayunpaman, inalis ni Alex ang kanyang mga mata pagkatapos niyang hatiin si Ash sa kalahati. Agad siyang nagpadala ng alon ng Raging Frost Arrows at sabay na ginawa ang Folly Bridge ni Persephone. Whoosh! Ang tulay ay nakalagay sa ipinagbabawal na lupain. Agad na ikinandado ng mga kadena si Jade at hinayla siya palabas. Kasabay nito, kumilos ang mga lalaki ng Rakshasa Temple at Return ng Sword Sect. How dare you! Kunin mo sila! Kabanata 2906. Walang sino man, kabilang si Ash, ang makapaghula na ang Grand Elder ng Return ng Sword Sect ay papatayin sa isang iglap. Ito ay dahil walang sino man ang makapaghula na ang santuwaryo para sa mga nakakulong na demonyo ay hindi epektibo laban kay Alex at sa kanyang Dao Killing Sword, isang matinding dawis na sandata na maaaring direktang kumitil sa buhay ng isang immortal monarch. Mamatay. Nagalit si Jeremy at personal na gumanti. Sa harap ng kalahating hakbang na Diyos na nagkatawang tao, lahat ng pagsisikap ay walang kabuluhan at hindi epektibo, anuman ang antas ng isa. Damn! Talagang hingal na hingal si Alex habang hinarap niya ang galit na hampas ni Jeremy dahil ang sword move ng True Martial Tyrant Sword ay nangingibabaw na ang kalahati ng 3,000 core ng Surging Chi ay nahila. Kakaiba kung hindi namatay si Ash dahil sa naturang sword strike. Aayusin ko ito. Bulalas ni Jade habang tumatalon pababa mula sa Persephone's Folly Bridge na may hawak na malaking martilyo. Si Martello Celia iyon. Sa pamamagitan ng martilyo na 3 beses na mas malaki kaysa sa ulo ni Jade, mas mukhang exaggerated pa siya kaysa sa Dao Killing Sword ni Alex. Gayunpaman, ito ay kasing liwanag ng hangin sa kanyang mga kamay. Para bang parte niya ang martilyo. Ito ang Martello Celia. Wala kang respeto sa sarili mo. Panipi. Si Jeremy ay isang kalahating hakbang na Diyos na nagkatawang tao, at siya ay nasa isang mas malaking kaharian kaysa kay Jade. Kahit na ang isang tao ay may matinding sandata sa kanyang mga kamay, maaaring agawin ito ni Jeremy sa isang kisap mata. Ito ang kanyang pinaniwalaan at ginawa. Sa pagharap sa pagmamartilyo ng Martello Celia, diretso niyang iniunat ang kanyang multo, at ang multo ng isang malaking kamay ay lumitaw sa himpapawid, na mahigpit na pumulupot sa martilyo. Oo, isang mahinang sigaw ang pinakawalan ni Jade nang mag-transform ang kanyang katawan sa hangin. Ang Martello Celia ay umindayog ng mas mataas, at sa kanyang baywang na nakayuko na parang malaking busog, ang kanyang buong katawan ay nagpakita ng hindi kapani-paniwalang flexibility at explosive power. Sa puntong iyon, lumitaw ang isang madilim na gininto ang pattern sa bawat panig ng Martello Celia, tulad ng ilang kakaibang totem. Maging si Jade ay hindi napansin na mayroon siyang kaparehong totem sa kanyang noo. Agad na tumaas ang bilis ng Martello Celia. Iyan ay, ano iyon? Paano lumiwanag ang gayong pattern sa martilyo? Sa loob ng libu-libong taon, ang aming Rakshasa Temple ay nakabisado ang Martello Celia, at hindi pa kami nakakita ng ganoong bagay, ha? Ang mga tauhan ng Rakshasa Temple, lalo na ang mga pinuno nito, ay lahat ay nagulat. Nang lumiwanag ang Martello Celia kasama ang totem, nakaramdam si Jeremy ng matinding presyon, at ang kanyang mga mata ay naging bilog at hindi makapaniwala. Ang Martello Celia ay bumangga sa malaking palad ni Jeremy sa hangin, at isang tsunami ng enerhiya ay agad na sumabog. Nanlaki ang mga mata ni Jeremy, at mabilis siyang umatras. Siya ay isang dalubhasa, kalahating hakbang na Diyos na nagkatawang tao, ngunit siya ay napilitang mamuna sa isang pag-urong ng isang babae na kamakailan lamang ay nakarating sa immortalization, at ito ay nagparamdam sa kanya ng walang katulad na kahihiyan. Gayunpaman, ang pag-atake ni Jade ay nanguna rin sa puntong ito, at sa sandaling siya ay bumagsak sa lupa, ang iba pang mga pag-atake ng mga eksperto sa Rakshasa Temple ay dumating sa kanyang harapan. Mag-ingat ka, Jade. Commander Benmore, mangyaring umatras sa lalong madaling panahon. Isa-isang nagpaalala ang mga tao sa kabilang side ng force field. Inihagis ni Alex ang 10-point Forbidden Spells Great Icebound Curse.
Isang manipis na pader ng yelo ang agad na hamarang sa kanya at kay Jade sa kritikal na sandaling ito. Sa karamihan, ito ay kalahating metro ang kapal. Ang puso ni Xerxes at ng iba pa ay nasa lalamunan matapos masaksihan ang ganoong eksena. Nababaliw na ang mga tao. Mahaharangan kaya ng mga dalubhasang immortal ng Rakshasa Temple at Returning Sword Sect ang gayong manipis na pader ng yelo. Higit sa lahat, hinayla din ni Alex si Jade, at nagtago silang dalawa sa likod ng ice wall. Hindi ba baliw ang batang iyon, Alex? Ano ang makakapidyo sa manipis na pader? Si Xerxes ay tumalon sa kanyang mga paa at galit na inatake ang hangganan, ngunit ito ay tiyak na mabibigo. Boom! 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 Ang lahat ng mga pag-atake ay nakadirekta sa pader ng yelo. Kabanata 2907. Isang kakaibang eksena ang bumungad sa kanila. Ang pader ng yelo, na tila napakanipis at kulay kristal na asol, ay nakakagulat na hinaranggan ang lahat ng mga pag-atake, na nagpapahintulot lamang sa ilang mga puwang na tamaan. Naging sanhi ito ng pagka-disorient ng mga umaatake, at sa oras na ito, bitbit ni Alex ang nakapatay na espadang daw. Lumipat siya sa harap ng pader ng yelo, at lumitaw ang isang nakakapanghinayang liwanag mula sa espada, kasama ang Raging Frost Arrow na bumaril. Ang sumunod na segundo, buzz, si Alex ay nilapitan ng isang globo ng hamog na nagyelo. Ito ay sa mata ng porma sayon na kailangan niyang masira dito. Ang Frost Sphere ay katumbas ng isang kuta. Mamaya, kailangan niyang umasa sa kuta na ito para protektahan ang sarili at si Jade, at ito ang pinakamagandang paraan na naiisip niya ngayon. Gayunpaman, nasubukan na niya ito ngayon lang, at alam niyang hindi magtatagal ang kalahating metrong pader ng yelo at lahat ay makakalusot sa dalawang strike. May gap pa rin sa pagitan ng epekto ng kanyang ice wall at ang natural na nabuo ni Ice Mother Chaos. Dapat itong maging mas makapal, ang mga pamantayan nito ay kailangang itaas. 10 punto na ipinagbabawal na spell, Icebound, Icebound. Ang output ni Alex ay wala sa kontrol. Sa oras na ito, muling nanakit ang mga tao ng Returning Sword Sect. Ang lalaking ito, si Jeremy, ay isang napakasama at kasuklam-suklam na tao. Nakaranas lang siya ng pagkatalo sa ibabaw ng Martello Celia, at nang hindi malinaw na nakikita ang aktwal na sitwasyon, talagang tumigil siya sa pag-strike ngunit pinayagan ang kanyang mga tauhan na subukan ito sa halip. Ang mga dalubhasang immortal ng The Returning Sword Sect ay nagsanib na mag-strike, pagkatapos ay lumaban kay Jade, pinoprotektahan si Alex. Boom! 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 Tulad ng isang pulges, si Jade ay tumakbo pakaliwa at kanan sa paligid ng buong Fusion Tower na may dalang isang napakalaking martilyo na ilang beses sa kanyang laki. Napakalakas nito kaya maraming tao ang nabasag. Nagsuka sila ng dugo at lumipad pa atras. Sa ganoong resulta, naramdaman na ni Jade na parang isang Diyos. Nakipag-away siya dati sa mga tao ng Returning Sword Sect ngunit napahiya. Talagang tumaas ng husto ang kanyang lakas ngayong nasa kanya na ang Martello Celia. Biglang, isang mahinang boses, puno ng galit at paghamak, ang nakarating sa tainga ni Jade. Ito ba ay ilang sloppy hammer technique? Hindi ito sumusunod sa mga alituntunin at regulasyon. Ito ay walang kaparerikan, at ito ay isang kahihiyan sa iyong mga ninuno. Sino ang nagsasalita? Natigilan si Jade. Natural, ito ang iyong lolo hammer, sabi ng boses. Martello Celia, marunong ka bang makipag-usap? Nako, hindi ako bingi. Gayunpaman, wala akong sinabi sa loob ng 100,000 taon. Ha? Sa puntong ito, biglang kumilos ang Zen Master ng Rakshasa Temple. Siya ay mabilis, ang kanyang katawan ay parang multo, at kinakaladkad niya ang isang gintong estatwa ng Buddha sa likod niya. Pero hindi ito katulad ng ibang estatwa. Naglabas ito ng masamang aura at may nakakatakot na mukha. Ping! Hinampis niya ang kanyang palad sa likod ni Jade, iniiwasan ang martilyo. Blurg! Nagsuka si Jade ng malaking subo ng dugo kay Martello Celia. Nanginig ang puso ni Alex nang tumama siya sa isang banal na marka, at isang kadena ang bumaril mula sa Persephone's Folly Bridge, na nagmamadali patungo sa Sect Master ng Rakshasa Temple. Sa pagkakataong ito, ang kadena ng Folly Bridge ng Persephone, na noon pa man ay hindi magagapi, ay hindi inaasahang nabigo nang makilala nito ang Sect Master. Klang! Ang kadena ay talagang naputol, na pinatunayan ng malutong na tunog. Isang malaking scimitar ang lumitaw sa kamay ng Sect Master. Dalhin mo, panipi!
Muling bumangga ang Sect Master, sa pagkakataong ito ay sinunggaban si Martello Celia ni Jade. Nang iwagayway ni Jade ang martilyo, binasag ng bato ang langit. Ang Sect Master, gayunpaman, ay masyadong mabilis at sinira lamang ang sulok ng kanyang Amerikana. Hindi ako makatiis. Ito ba ang iyong pamamaraan sa pagmamartilyo? Ito ay isang bata na naglalaro ng putik. Tingnan mo. Ito ang tunay na pamamaraan ng Martilyo Divine Heaven Splitting Hammer, ang asensya ng pamamaraan ng hammer ng iyong clan sa milyon-milyong taon. Papayagan ko siyang hiwain ang kanyang tiyan gamit ang isang martilyo. Dagandong. Malapit nang mahulog ang isang martilyo mula sa langit. Hayaan mo si Lolo na gawin ito. Sa sandaling iyon, naramdaman na lamang ni Jade na nabuhay ang martilyo sa kanyang kamay. Wala siyang inilapat na puwersa, ngunit dala ng martilyo ang kanyang mga galaw. Nagsama-sama ang kawalan, nanginginig ang mga patakaran, at ang totem sa ibabaw ng martilyo ay tila nagpakulong sa pinuno ng sekta. Kabanata 2908. Anong klaseng kapangyarihan ito? Ang puso ng Sect Master ay nadurog habang ang napakatinding puwersang nagbubuklod mula sa Martello Celia, na pinalibutan ito ng mga alituntunin. Ang kanyang mukha ay kapansin-pansing nagbago, ang selyo sa pagitan ng kanyang mga kilay ay lumiwanag ng maliwanag, at ang masamang Buddha sa kanyang likuran ay umungal ng galit at marahas na nakipaglaban. Nang makita niya ang martilyo na malapit nang bumagsak sa kanya, tila nakita niya ang kanyang sarili na nadudurog sa laman ngunit paano iyon? Ang Martello Celia ay nasa kanyang mga kamay sa mahabang panahon, at lubos niyang kilala ito. Wala nang mas nakakatakot na sandali kaysa dito. Poof! Kinagat ng Sect Master ang dulo ng kanyang dila at dumura ng dugo sa kanyang bibig. Mahigpit siyang kumalas sa kanyang mga gapos bago dumapo ang martilyo sa kanyang katawan, ginamit ang kanyang buong potensyal sa halaga ng mga pinsalang idinulot sa sarili. Boom! Isang malakas na ingay ang maririnig. Bumagsak si Jade sa lupa gamit ang martilyo, nagsabog ng malaking butas dito at humihip sa matigas na platform ng silang. Ang mga pormasayon ay nasa buong lugar na ito. Maraming mga lugar ang protektado ng mga pormasayon, at ang sirang lugar ay hindi masyadong malaki. Namula ang mukha ng Sect Master, at ang kanyang paghinga ay nahihirapan. Bagamat hindi siya inaatake sa pagkakataong ito, nasugatan siya. Ang nagpatahimik sa mga nakapaligid sa kanya, gayunpaman, ay ang Sect Master ay nakalaya lamang sa kanyang laman at hindi sa kanyang damit. Ito ay isang kakaibang eksena, upang sabihin ang hindi bababasa. Ang pinuno ng sekta, ang pinuno ng 6 na sinaunang sekta ng Rakshasa Temple, ay nagbagong anyo sa isang may kabibi na katawan, nakatayo sa harap ng karamihan na nakaputi. Mukhang kahit siya mismo ay hindi niya napansin. Sect Master, Sect Master. Ang damit mo, mahinang sabi ng isang tao. Tumingin ang Sect Master, nagkalat ang kanyang mga damit sa sahig. Isusuot na sana niya ang mga ito, ngunit hindi tumigil doon si Jade. Ipinahayag ni Lolo Hammer ang kanyang kawalang kasiyahan, 100,000 taon na akong natutulog. Napakabilis ng pagbabago ng mundo. Naging hindi sikat ba ang The Path of God's Rules? Bakit napakahina ng The Path of God dito? Kaya hindi kasalanan ni Lolo Hammer, hindi ako mahina. Ang aking kapaligiran ang naglilimite sa aking mga kakayahan. Muli, umikot si Martello Celia, bumuo ng bowl ang buhawi, na bumalot sa katawan ng Sect Master. Ito ay mas malakas kaysa dati. Naramdaman ng Sect Master ang kanyang sarili na sinipsip ng isang malakas na puwersa at aktibong gumalaw patungo sa martilyo. Ngunit, ang Martello Celia ay nagtataglay ng mas kamanghamanghang kapangyarihan. Ang bawat suntok ay mas malakas kaysa sa nauna. Na-miss ni Lolo Hammer ang kanyang unang suntok, kaya ang pangalawa ay ang pagligtas sa mukha. Siya ay mas seryoso kaysa dati habang ginamit niya ang mga pinagmulan. Sumigaw ang Sect Master, patayin kaagad ang babaeng ito. Dapat masakal ang babaeng ito, kung hindi, mapahamak tayong lahat. Sinigawan pa niya ang pinuno ng Returning Sword Sect, si Jeremy, na magmadali at harapin si Jade. Gayunpaman, si Jeremy ay isang taong may komplikadong pag-iisip. Nakita lang niya ng sarili niyang mga mata ang kalungkutan na kalagayan ng kanyang Sect Master, at ang Martello Celia ay nagbigay sa kanya ng isang nakakatakot na pakiramdam. Hindi ba isang hanggal na sumulong sa oras na ito? Kaya, hindi lamang si Jeremy ay walang nagawa, ngunit siya ay umatras ng isang hakbang. Patayin.
Sa utos, ang mga tao ng Rakshasa Temple ay sumalakay. Maraming pag-atake ang inilunsad sa katawan ni Jade. Gayunpaman, wala silang ideya na ang kasalukuyang kalagayan ng Martello Celia ay hindi kasalanan ni Jade. Ikalawang suntok, basagin ang langit. Boom! 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 Nang dama po ang suntok, umasa ang Sect Master sa tulong ng kanyang mga disipulo at hindi direktang tinamaan sa mukha, ngunit hindi gaanong pinalad ang grupong sumugod, kahit isang dosenang eksperto ang agad na napatay. Isa pa, masama ang pakiramdam ng Sect Master. Sa kabila ng katotohanan na ang kanyang buhay ay nailigtas, nawala ang kanyang binti. Sa kabila ng mataas na pinag-aralan, hindi ito sapat kapag nahaharap sa master stroke ni Lolo Hammer. Ang mga tao sa labas ng sinaunang hangganan ay lahat ay natigilan. Kabanata 2909. Kailan naging napakalakas ni Jade? Natigilan si Xerxes, maging si Gilbert ay naguguluhan. Paano nagkagulo ang Amerika sa 6 na sinaunang sekta kung si Jade ay napakalakas noon? Huminga ng malalim si Jade nang ailapag niya ang Martello Celia sa lupa. Gumamit siya ng sobrang lakas, na nagdulot ng galit ng martilyo ng lolo. May mali ba? Ang iyong lakas ay hindi sapat. Tanging magkaroon ng ganitong kakayahan. Paano ka pinalabas ng iyong angkan para maglaro? Kahit ilang daang taon ka pang mag-practice, baka hindi ka makapasa sa clan trials, diba? Mahirap gawing mas may kakayahan ang mga tao sa kawalan ng mga kinakailangang kondisyon. Kahit na ginamit ng matandang lolo ang sarili niyang pinanggalingan, limitado rin ang kapangyarihan kay Jade. Dahil sa maliit na halagang ito ay hindi ito kinaya ni Jade. Pinapatay ako nito. Mamamatay na ako. Natigilan si Jade. Nabanggit mo ang angkan ko. Anong clan ako member? Isa lang akong ordinaryong Amerikano. Kalokohan. Panunuyan ng martilyo ng lolo. Maaari ka bang magkaroon ng gininto ang dugo sa iyo kung ikaw ay isang regular na tao? Maaari bang gumamit ng dugo ang mga ordinaryong tao para muling magising ako? Imposible iyon, sinisiguro ko sa iyo. Ito ay dahil ikaw ay mula sa pinakamakapangyarihang Titan tribe sa universo. Ikaw, Titan. Ibinuka ni Jade ang kanyang bibig ng napakalawak na maaaring magkasya ang isang itlog dito. Sa tiyak na sandali, si Jeremy ay nagpakitang muli upang makita ang punto ng interes dahil si Jade ay nawala sa puwersa, at nakita niya na ang Martello Celia ay higit na banal kaysa sa naisip niya. Ang sandata ng Supreme Chi na ito ay tila nagtatago ng isang malalim na sikreto, kaya sinasamantala ang kawalan ng kakayahan ng Rakshasa Temple, tila kapanipaniwala na kaya nilang sakupin ang martilyo ng mag-isa. Swish! Pinili ni Jeremy ang sorpresang pag-atake. Galit na galit ang mga tao ng Flying Eagle, pinaalalahanan si Jade at nagmumura, si Jeremy, isang leader ng sekta, ay gumamit ng palihim na pag-atake. Mayroon ka bang natitirang dignidad sa iyo? Ang iyong nagbabalik na sword sect ay maaaring palitan ang pangalan nito bilang Baby Turtles Sword Sect. Ako ang kalaban mo. Muling lumitaw si Alex sa puntong ito. Ang daw na pamatay na espada ay nagwagayway ng nakakapanghinayang ilaw sa kalangitan, na hamarang sa harapan ni Jade. Sa kabilang panig, sa Folly Bridge ng Persephone, ang tingin ni Shelly ay parang kabilugan ng buwan, nakatitig ng diretso sa unahan, hindi natitinag. Nagpalitan ng daan-daang hampas sina Alex at Jeremy. Ang kalamangan ni Alex ay ang bigat ng Dao Killing Sword, na 300 tonelada. Kasabay ng kanyang lakas at kapangyarihan ng espada, siya ay higit sa 10 beses na mas malakas. Gayunpaman, ang katawan ni Alex, ay patuloy na nasugatan. Sa dalubhasang tunggalian sa kalahating hakbang na nagkatawang tao, si Alex ay may karanasang makipaglaban kay Julian. Malaki ang bilang ng Ice Mother Chaos na tumulong sa oras na iyon, kaya non-frontal sparring. Ngunit ngayon, nagkaroon ng puwang sa lakas, isang kasing laki ng langit at lupa. Sa kabutihang palad, mayroon siyang malakas na pisikal na katawan, kung hindi ay namatay siya sa espada ni Jeremy. Ngunit ang ekspresyon ni Jeremy ay mas nakakagulat. Si Alex ay maaaring tumagal ng ilang daang galaw sa kanyang mga kamay at hindi pa rin mamatay. Isa lang siyang demonyo. Ang susi ay, napakabilis ng paggaling ni Alex. Ang mga kamay at paa ni Alex ay nagkaroon ng kakilakilabot na mga pinsala, ngunit sa isang kisap mata, siya ay gumaling. Dumausda sina Alex at Jade sa portal at nawala sa dilim, halos kasabay ng malupit na pag-atake ni Jeremy.
Isang malamig at kumikinang na lumilipad na espada ang mabangis na tumama sa portal. Kaagad pagkatapos, isang malaking hanay ng mga pag-atake ang nagmula sa Rakshasa Temple at ang returning sword sect sa likod. Lahat sila ay nahulog sa portal, ngunit ang lahat ng mga pag-atake ay tila papunta sa isang direksyon, na walang kahit isang alon na lumalabas. Ito ay tila isang napakalalim na hukay sa loob ng madilim na portal. Sa eksaktong sandaling iyon, sumigaw ang sect master ng Rakshasa Temple, maaaring nabuksan ng batang iyon na nagngangalang Rockefeller ang ipinagbabawal na lugar patungo sa Fusion Tower. Bilisan mo at pumasok ka. Ang Terra Mountain ay ang pundasyon ng aming Rakshasa Temple. Mga guro ng sekta, mangyaring dalhin ang iyong mga disipulo at umalis. Bibisitahin kita mamaya. Patuloy na kumikislap ang mga mata ni Jeremy. Siyempre, ayaw niyang umalis. Bagamat sinakop ng 6 na sinaunang sekta ang isang Dowfield, lahat ay nakagawa lamang ng mga minutong tagumpay sa ngayon, at walang sino man ang makakapasok sa totoong core area. Ngayong bukas na ang portal sa Dowfield ng Terra Mountain, paanong hindi siya mapapaso sa inggit? May isa pang aspeto. Tao pa rin ba siya? Tutulong ako. Napahinga ng husto, binuhat ni Jade ang martilyo at bumalik sa labanan. Ang hukbo ni Jeremy ay natatakot ngayon sa martello selya sa kamay ni Jade. Pagkalak nito, agad na humiwalay si Jeremy sa search. Kabanata 2910. Lumalabas na si Alex lang talaga ang makakapag-unlock sa core area ng formation sa stage na ito. Kung siya ay namatay sa loob, ang Rakshasa Temple ay nakahanda na maging malaking boss sa 6 na sinaunang sekta, habang ang ibang mga sekta ay maaari lamang lunukan ang kanilang inggit. Bilang kahalili, kung nahulog si Alex sa mga kamay ng Rakshasa Temple, maaaring mahuli nila siya at ipahayag na siya ay patay na. Tiyak na posible ang ganitong sitwasyon. Ang Sect Master, ang mga taktika ni na Alex at Jade ay lampas sa imahinasyon, lalo na ang martello selya, na napakalakas. Sect Master, ngayong may bali ka na sa paa at limitado na ang mobility mo, natatakot akong hindi mo sila kayang harapin. Ang aking nagbabalik na sword sect ay palaging madamdamin. Hindi namin basta-basta mapapanood kayong lahat sa panganib at walang gagawin. Kaya nagpa siya akong alamin kung ano ang nangyayari sa ngalan ng sect master. Pagkatapos magsalita ni Jeremy, nagpaalam na siya sa kanyang mga alagad at naghanda para pumasok sa portal. Walang alinlangan, ang mga tao sa Rakshasa Temple ay tiyak na magagalit. Sinusubukang kunin ang Terra Mountain sa pamamagitan ng puwersa. Ito ay sadyang kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Isang elder sa Rakshasa Temple ang napuno ng matuwid na galit. Jeremy, huwag kang masyadong mahiya. Ito ang teritoryo ng Rakshasa Temple, at sa loob ay ang ipinagbabawal na lupain ng Rakshasa Temple. Anong mga kwalifikasyon ang kailangan mong ipasok? Pangunahan ang mga tao ng returning sword sect at umalis ka agad sa Fusion Tower, kung hindi ay makikipagdigma ka sa Rakshasa Temple. Hindi pa natatapos ang usapan. Biglang humampa si Jeremy at inilagay ang palad sa noo ng matanda. Nahati ang ulo ng matanda na parang pakwan sa isang iglap. Walang sinabi ang sect master mo. Ang iyong pagbibiro ay walang paggalang sa mga nakatataas. Masyadong malubha ang sugat ng sect master para makagalaw, kaya linisin ang portal. Sect master, wala kang problema dyan, di ba? Tanong ni Jeremy nakakapatay lang. Ang sect master ng Rakshasa Temple ay galit na ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. Ang kalokohan. Gayunpaman, nang salubungin ng sect master ang tingin ni Jeremy, agad na napukaw ang kanyang puso. Ang titig na iyon ay halatang may intensyon na pumatay. Gusto siyang patayin ni Jeremy at naghahanap ng dahilan, kaya kapag nagpasya siya, hindi siya magdadalawang isip na isagawa ito. Si Jeremy ay isang nakakatakot na lobo. Sa katunayan, si Jeremy ang nagkusa na lumapit at sabihing gusto niyang makasama si Alex. Naghinala ang sect master sa kanyang motibo noong panahong iyon, ngunit ngayon ay lumilitaw na naghihintay lang siya ng pagkakataong manghuli. Kaya, agad niyang inipon ang kanyang chi at pinalibutan ang kanyang sarili ng mga eksperto sa sekta. Napaka-chivalrous at matapang ng sect master. Malaki ang pasasalamat nitong upuan, she said with a literary smile. Ngumisi si Jeremy. Isang pahiwatig ng panghihinayang dahil sa kanyang ngiti, pinangunahan niya ang mga tao ng returning sword sect sa portal. Natural, ayaw ng Rakshasa na maiwan, at pagkatapos na iwan ang isang grupo ng mga tao,
dali-dali niyang hinabol sila. Ang mga nasa labas ng boundary ay nakatitig lang sa isa't isa sa pagkatulala. Impresyon nila na nanonood sila ng isang palabas. FEL at hindi nag-atubili na gamitin ang kanyang mga alagad bilang mga kalasag. Maghintay ka pa, panatilihin ang iyong lakas, paalala ni Jade kay Alex. Pinapaganda niya ang porma sayon, at ang iba ay hindi lubos na malinaw at hindi nakikita. Ngayon na mayroon na lamang siyang huling formation ay na natitira, maaari niyang basagin ang formation kapag ito ay nasira. Boom! 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 Hinawakan ni Jade ang martilyo na parang isang mabangis na tigre na lumabas sa kanyang hola, isang napakalaking gulo siya. Nakita ito ni Xerxes at gusto niyang lumaban sa tabi niya, ngunit tanging si Alex at si Alex ang kanyang nakikita. Lumilitaw na sila ang tunay na kombinasyon. Sa wakas, binasag ni Alex ang huling formation ay. Noong una, akala niya ay nabutas ang porma sayon, na nagpapahintulot sa pagpasok ng tulong, ngunit lumilitaw na may ibang epekto ang porma sayon. Ang isang portal ay talagang lumitaw sa bilanggo na lugar na ipinagbabawal ng demonyo. Nagkaroon ng madilim na katahimikan sa loob, at ang malakas na puwersa ni Jade ay naubos at hindi na gumana. Kinagat ni Alex ang kanyang mga ngipin, hinawakan si Jade, at sumugod sa portal. Maraming salamat po sa mga sumusuporta sa ating munting channel Mitsuki Official. Mukhang ang relasyon sa pagitan ng anim na sekta ay medyo banayad, bulong ni Gilbert. Nagkaroon ng pakiramdam ng mutual balance sa anim na sinaunang sekta noong una, ngunit ngayong nasira ang Dowfield ng Rakshasa Temple, mawawala ang balanse. Sasamantalahin ni Jeremy Trippier ang sitwasyon at sakupin ang mga mapagkukunan sa Terra Mountain, na haantong sa isang hindi maiiwasang salungatan sa huli. Sabi ni Xerxes, wala akong pakialam dyan. Nag-aalala ako na nakapasok si Jade sa portal na iyon, at hindi ko alam kung ano ang nasa loob. Malalagay ba siya sa panganib? Pagtingin kay Xerxes, tinapik siya ni Gilbert sa balikat. Huwag kang mag-alala. Dahil nasira na ni Alex ang spell formation, sigurado akong may ideya siya tungkol dito. Pareho silang sumusuporta at umaasa sa isa't isa sa loob, kaya hindi dapat magkaroon ng anumang malalaking problema. At saka, masasabi kong bagay sila sa isa't isa. Nang pumasok ang mga salitang iyon sa tainga ni Xerxes, nakaramdam siya ng sama ng loob. Asterisk. Buzz. Matapos tumalon sina Alex at Jade sa madilim na portal, nakaramdam sila ng labis na hindi komportable, naramdaman ang isang malakas na puwersa ng pagpunit na tila gustong paghiwalayin ang kanilang mga kaluluwa mula sa kanilang pisikal na katawan. Alex, anong lugar ito? I feel kaya hindi komportable na ang aking kaluluwa ay lalabas sa aking katawan. Saan patungo ang portal na ito? Tanong ni Jade habang itinataas ang martello Celia sa kamay para hamarang sa harapan nilang dalawa. Nagyakapan ang dalawang tao sa isa't isa. Ang malakas, parang labahan na hanging astral ay naruroon at sumipol sa lugar na ito. Bukod dito, ito ay tunay na itim sa harap ng kanilang mga mata. Wala silang makita. Kahit nasa kanilang banal na kahulugan, halos hindi nila nagawang makakita ng 5 metro sa kanilang harapan. Ang lugar na ito ay parang minahan na may matitigas na bato sa buong lupa, at maraming malalalim na marka ang naiwan. Sa isang sulyap, ang ilang uri ng talam ay tila nakabuo ng mga markang iyon. Umiling si Alex. Hindi ko rin alam. Ngayon lang, naramdaman kong parang nagbago ang spell formation isang segundo bago ito nasira. Maya-maya lang ay may sumipol na tunog sa kanilang mga tainga. Isang mas malakas na hanging astral ang umihip. Ang martello Celia ay tuloy-tuloy na pumutok habang ang hanging astral ay tumama dito. Gayunpaman, hindi kayang harangan ng martilyo ang hanging astral, gaano man ito kalaki. Umihip pa rin ang ilang hangin sa mga katawan ni na Alex at Jade. Zap, zap, nagsimulang tumulo ang mga luha sa kanilang damit. Pati ang balat sa ilalim ng damit nila ay hiniwa. Ang mas nakakatakot ay ang mga matitigas na bato sa lupa ay naputol din, na nag-iiwan ng malalalim na marka. Kaya naman, ang blade marks, sa 6s at 7s dito ay hindi nabuo sa pamamagitan ng sword slashes kundi iniwan ng astral wind. Ang dalawang tao ay walang natitira sa isang maikling sandali. Halos hindi matakpan ng kanilang mga damit ang kanilang mga pribado. Sabi ni Jade, kailangan nating mag-isip ng paraan para makaalis sa sitwasyong ito. Mamamatay tayo dito kung magpapatuloy ito. Nasira ang katawan niya.
Nawalan siya ng gininto ang dugo sa puntong malapit na siyang maging anemic. Kailanman ay hindi pa siya dinudugo ng ganoon sa panahon ng kanyang regla. Sa kabilang banda, maayos naman si Alex. Malakas ang depensa ng kanyang pisikal na katawan, at ang bilis ng kanyang paggaling ay mas mabilis at mas mataas kaysa kay Jade. Gayunpaman, ang astral wind na ito ay tila walang katapusan, at ang pinsala ay patuloy na tumataas. Inilagay ni Alex ang mystic armor kay Jade, ngunit patuloy pa rin ang mga sugat. Naisipan niyang gamitin ang cleansing vase. Ito ay tila walang silbi dito, bagaman ang espasyo ay pinalapot, at hindi niya ito mabuksan. Maghanap tayo ng mapagtataguan sandali. Makalipas ang ilang minuto, nakakita si Alex ng isang malaking bato. Agad na nagtago sina Alex at Jade sa likod ng malaking bato at ginamit ang mystic armor at ang martello celia para sa matatag na proteksyon. Upang maprotektahan si Jade mula sa karagdagang pinsala, hindi napigilan ni Alex na kaladkarin siya sa harap niya bago siya protektahan ng mahigpit gamit ang kanyang katawan bilang isang kalasag. Kabanata 2912. Sa pagyakap sa malambot at mainit na katawan ni Jade, hindi nawalan ng malay si Alex kahit na nakararanas siya ng matinding sakit. Ang lugar na ito ay talagang impyerno. Hindi lamang siya pinagbawalan na gumamit ng cleansing vase, ngunit hindi rin siya maaaring gumamit ng ice attribute spells. Tila ang lugar na ito ay hindi naglalaman ng anumang singaw ng tubig na nagiging dahilan upang mawala ang epekto ng Great Icebound Spell. Natural na hindi niya ito magagamit para harangan ang hanging astral. Puff! Ang tunog ng hanging astral na nakakahawa sa balat na si Alex ay umungol ng walang katapusan sa kanyang mga tainga. Nagtago si Jade sa kanyang mga bisig at tinitigan ang kanyang bata at magiting na mukha gamit ang kanyang magandang mga mata, pakiramdam na mahina sa unang pagkakataon. Siya ang kanyang amo, ngunit narito siya, pinapayagan ang kanyang disipulo na protektahan siya sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang katawan sa napakahirap na sandali. Inabot niya at hinawakan ang likod nito, naramdaman lang niya ang isang dakot ng dugo. Bilisan mo at ilagay ang kalasag na ito sa iyong likod para harangan ito. Ibinato ni Jade ang mystic armor sa kanya, sinusubukang protektahan siya sa lalong madaling panahon. Hindi nagtagal, naglabas ng tuloy-tuloy na kalabog ang kalasag. Ang epekto ng hanging astral ay mas matindi kaysa sa mga laslas ng isang talam. Gayunpaman, ang hangin ay nasa lahat ng dako, at maaari itong pumasok hanggat may puwang. Tinakpan ni Alex si Jade ng kanyang buong katawan at inipit siya sa martello celia, na pinamamahala ang bawasan ang kanyang pinsala ng 80%. Malinaw, karamihan sa mga suntok ay damapo sa kanyang katawan. Bahagyang namula ang mga mata ni Jade. Ito ay sapat na. It's my turn to block it now. Niyakap siya ng mas mahigpit, umiling si Alex. Ang aking pisikal na katawan at ang rate ng pagbawi ay mas malakas kaysa sa iyo. Hindi mo kailangang kumilos ng matigas. Ipahinga mo ang iyong isip at manatili ka. Pero ikaw, naniniwala ako na gagawin mo rin iyon kung ang iyong depensa ay mas malakas kaysa sa akin. Sa sandaling iyon, isang boses ang nanggaling sa martello celio. Bilang miyembro ng Titan Tribe, hindi mo kayang tiisin ang menor de edad na astral wind na ito. Ikaw ay magiging isang katatawanan kung ito ay ipaalam. Lolo Hammer, dapat kang makaramdam ng labis na kahihiyan. Ha? Natigilan si Alex. Makakapagsalita ang martilyo na ito. Ang una niyang reaksyon ay eksaktong kapareho ng kay Jade. Pagkaraan lamang ng ilang minuto, napagtanto ni Alex na si Jade ay mula pala sa ilang Titan Tribe. Nakakagulat ito. Ang Titan Tribe ay ang lahi na may pinakamalaking pisikal na lakas sa buong universo. Paano ka matatakot sa hanging astral? Bumangon ka at harapin ang hangin ng buong tapang. Maliliwanag mo lamang ang iyong sarili at magising ang banal na dugo kung titiisin mo ang sakit na iyon sa iyong katawan, pangungumbinsi ni martello celia. Hindi na pinakinggan ni Alex ang mga salita. Anong ibig mong sabihin sa pagtitiis sa sakit ng katawan niya? Hindi mo ba nakikita na ang astral wind ay nag-iwan ng maraming sugat sa kanya? May balak ka bang patayin siya? Siya nga pala, martello celia, isa kang pinakamataas na sandata, ngunit tila wala kang partikular na gamit maliban sa pagmartilyo ng mga pako. Kalokohan. Galit na galit si Lolo Hammer. Brat, hindi mo alam shitty. Halika, bibigyan kita ng pansamantalang paggising ngayon para ipakita sa iyo kung gaano kahanga-hanga ang totoong Titan Tribe.
Ang totem sa Martello Celia ay lumiwanag, at ang mahinang totem na imprint sa noo ni Jade ay napukaw. Pagkaraan ng ilang sandali, ang nakalantad na balat sa ilalim ng punit-punit na damit ni Jade ay nagpakita ng nakakasilaw na gintong kulay, na para bang siya ay naging isang uri ng metal. Pagkatapos, kahit gaano pa kalakas ang ihip ng hanging astral, maaari lamang nitong hiwain ang kanyang mga damit at hindi makapagdulot ng anumang pinsala sa kanyang katawan. Natigilan si Jade nang maramdaman ang pagbabago. Sa kasalukuyan, mayroon siyang isang uri ng kaliwanagan, siya ay tunay na kabilang sa Titan Tribe. Kung iyon ang kaso, nangangahulugan ito na ang kanyang ina ay hindi ang kanyang biolohikal na ina. Kabanata 2913. Sino ba talaga ako? Lalong umihip ang hanging astral. Ngumisi si Alex habang nanginginig sa sobrang sakit. Pilit siyang hinawakan ni Jade at tumalikod para protektahan si Alex. Tumingin siya sa mga mata niya. Sabi mo gagawin ko rin kung kaya ko. Tama ka. Natigilan si Alex. Sa pagkakataong ito, nagkaroon ng matinding pagbabago si Jade. Mukha lang siyang ganap. Hindi tao at higit pa sa isang robot. Hindi niya sinasadyang iniunat ang kanyang daliri at sinundot siya sa dibdib. Ha, malambot pala. Galit na galit si Jade. Rascal, saan ka nagsusundot? Ito ba ay isang lugar na maaari mong sandutin? Nakangiting sabi ni Alex, akala ko magiging gold nugget. Kakaiba, ang iyong balat ay halos kasing lambot ng dati, ngunit maaari nitong harangan ang hanging astral nang walang anumang mga gasgas. Hindi ba masyadong makapal ang balat na ito? Biglang sinabi ng Martillo, Brat, mas mabuting huwag kang magpantasya tungkol sa isang babae mula sa Titan Tribe dahil hindi mo ito kayang bilhin. Nagsalubong ang kilay ni Alex. Paano kaya? Mahal ba ang kasal? Sinabi ng matandang Martillo, aagawin niya ang iyong buhay. Hindi naisip ni Alex kung ano ang maaaring magkaroon ng relasyon sa pagitan nila ni Jade, ngunit parang totoo ang sinabi ng matandang Martillo. Na-curious siya. Bakit mo sinabi iyon? Paano niya magagawang kunin ang buhay ko? Paano? Humagalpak ng tawa ang matandang Martillo. Kayong mga ordinaryong tao ay ganap na hindi makayanan ang Titan Tribe, lalo na ang kanyang yin energy. Kapag ito ay ibuhos sa iyong katawan, ito ay direktang susunugan ka sa abo at walang iiwan. Ha? Nagulat si Alex. Sinasabi mo ba na ang unang lalaking nakipagtalik sa kanya ay mamamatay? Sinabi ng matandang Martillo, ang tinutukoy ko ay ang mga ordinaryong tao na katulad mo, hindi kasama ang iba sa Titan Tribe. Sa katunayan, ang isang babae mula sa tribo ay maaari lamang magpakasal sa isang lalaki mula sa tribo. Kung hindi, mayroon lang siyang death wish. Kung gayon, bakit buhay pa si Xerxes Lawler at sumipa? Logically, hindi ba siya dapat? Sa hindi inaasahang pagkakataon, may nasabi si Jade na ikinalaki ng mata niya sa hindi makapaniwala. Virgin pa ako. Ano? Hindi ba nagpakasal ka ulit kay Xerxes pagkatapos ng diborsyo? Kung virgin ka pa, paano ka nagpakasal? Hindi kaya nagpakasal kayo nang walang consummation. Po, wala ka talagang masasabing maganda sa mabahong bibig mo. Ito ay isang pekeng kasal. Hindi nakaimik si Alex. Natulala talaga siya. Isang bagay din ang binanggit ng matandang Martillo, kahit na mapaglabanan ng isang lalaki ang kanyang nakakapasong yin na enerhiya, hindi sila magkakaroon ng anumang supling pagkatapos ng copulation dahil hindi niya kayang magkaanak. Ang panloob na katawan ng mga babae mula sa Titan Tribe ay parang lava, kaya anong uri ng tamad ang maaaring mabuhay sa ganoon isang kapaligiran? Kasabay nito, sumugod din si Jeremy sa mundong ito kasama ang mga tao mula sa Returning Sword Sect. Agad niyang pinagsisihan ang desisyon niya. Ang walang katapusang hanging astral ay humihip sa mga kaluluwa ng mga tao hanggang sa sila ay malapit ng magwasak. Hindi nagtagal bago nagsimulang lumitaw ang mga casualty. Si Jeremy ay nagdala ng 12 tao, ngunit ang astral na hangin ay humihip sa 5 sa kanila hanggang sa mamatay sa loob ng ilang minuto. Ang natitirang ilang tao ay basang-basa sa dugo at sumigaw sa sakit. Ang mga tao mula sa Rakshasa Temple ay pumasok din kaagad pagkatapos. Nang magkaharap ang magkabilang panig, ang kanilang mga mata ay puno ng luha. Ang isang elder mula sa Rakshasa Temple ay mukhang nabigla at sumigaw, ang lugar na ito. Ang lugar na ito ay hindi ang Fusion Tower, at hindi rin ang Dowfield ng Terra Mountain. Diyos ko, ito ang Demon Cleansing Tower. Malakas na tanong ni Jeremy, ano ang Demon Cleansing Tower?
Sumagot ang elder na iyon ay. Pagkatapos na makapasok ang mga totoong celestial na demonyo sa Demon Cleansing Tower, lilinisin sila nang hindi iniiwan ang kanilang mga bangkay. Sa sandaling makapasok ang mga katulad natin sa Demon Cleansing Tower, tayo ay wala na. Mamamatay tayong lahat dito. Kabanata 2914. Ang mga tao mula sa Rakshasa Temple ay inookupahan ang Fusion Tower ng Terra Mountain at tila nagsagawa ng detalyadong pagsisiyasat sa kasaysayan nito. Ipinakilala ng lalaking iyon, ang alamat ay nagsabi na ang isang mahusay na labanan sa pagitan ng mga Diyos at mga demonyo ay sumiklab sa kalagitnaan ng sinaunang panahon. Hinawakan ni Taikubo ang Investiture of the Gods at isinagawa ang deification dito sa Terra Mountain, ngunit ang ilang ganap na nakakatakot na mga demonyo ay hindi maaaring patayin sa pamamagitan ng normal na paraan. Kaya naman, ang Demon Cleansing Tower ay itinayo sa Fusion Tower. Ang mga sinaunang demonyo ay magiging alikabok kapag nahulog sila sa Demon Cleansing Tower, lalo na ang mga hindi nakamit ang antas ng incarnate deity tulad natin. Nang matapos ang grupo sa pakikinig sa pagpapakilala ng elder mula sa Rakshasa Temple, bumagsak ang kanilang puso. Bilang karagdagan, ang hanging astral ay humihip sa kanilang mga katawan ng walang katapusan at hiniwa ang kanilang mga laman na parang mga talam. Ang sakit ay napakatindi na tumagos sa kanilang utak ng buto. Pagkatapos noon, walang magawa silang nakitang isa-isang nahuhulog ang kanilang mga kasama. Iilan lamang ang makakalaban sa gayong psikolohikal na presyon. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Sect Master, ano ang dapat nating gawin? Tulong. Ayokong mamatay. Isang tao. Halika at iligtas kami. Hindi kami mga demonyo. Sigaw ng grupo ng mga tao habang umiiyak. Hindi rin magaling si Jeremy, ngunit siya ay isang kalahating hakbang na nagkatawang tao. Higit pa rito, karaniwan niyang pinahahalagahan ang kanyang buhay ng labis na magsusuot siya ng maraming mahiwagang kayamanan para sa pagtatanggol. Dahil siya ang Sect Master at ang kanyang mahiwagang kayamanan ay may mataas na antas, nagawa niyang labanan ang mga ito. Dito, may malaking bato dito. Lahat mula sa Return ng Sword Sect. Pumunta ka dito dali habang dinadala mo ang mga bangkay sa lupa. Naunawaan ito ng lahat. Maaari nilang gamitin ang mga bangkay bilang kanilang mga kalasag. Gayunpaman, ang lahat ng special na mahiwagang kayamanan ay hindi magagamit sa lugar na ito. Tanging ang mga mahiwagang kayamanan sa kanilang isip na mga palasyo at yaong nakagapos sa kanilang mga kaluluwa ang maaaring gamitin. Sa sandaling iyon, wala silang pagpipilian kundi gamitin ang anumang mahiwagang kayamanan na kanilang magagamit upang harangan ang hangin, lahat para sa isa pang sandali ng kaligtasan. Ang hanging astral ay minsan malakas at minsan mahina. Ang prosesong ito ay tumagal ng ilang sandali bago ito tuluyang tumigil. Asterisk. Klang, klang, klang. Habang pinababa ni Jade si Alex, nagsimula niyang marinig ang walang katapusang tunog ng hanging astral na tumatama sa mystic armor. Walang tigil din ang tunog sa katawan ni Jade sa kanyang tenga. Gayunpaman, ang mga tunog na ito sa kalaunan ay nabawasan hanggang sa tuluyang mawala ang mga ito. Tumigil din ang hanging astral. Nakahinga ng maluwag si Alex. Sa sandaling huminga siya, naamoy niya ang isang partikular na mabangong amoy. Tapos, may bumagsak na basa at malagkit sa katawan niya. Ano ito? Hinawakan ito ni Alex bago siya tumangala. Sa sumunod na segundo, natigilan siya. Ito pala ay gintong dugo. Dugo iyon ni Jade. Ano ang nangyayari? Jade Benmore. Naramdaman niyang hindi gumagalaw si Jade na parang patay na. Pagkatapos, ang kanyang katawan na dapat ay nasa ginto, ay bumalik sa dati nitong estado at ang balat sa kanyang harapan ay abnormal na puti. Kailan siya bumalik sa kanyang orihinal na hitsura? Natagpuan ni Alex na ang vital signs ni Jade ay malabo at ang kanyang buhay ay nakabitin sa isang hibla. Pagkatapos ay nakita niya ang kanyang katawan na natatakpan ng mga sugat na dulot ng hanging astral. Matagal ng ginutay-gutay ang kanyang damit at pantalon, at ang kanyang laman ay lubhang naputol. Ang mga nakalantad na buto ay makikita sa maraming lugar. Takot na takot si Alex na distort ang boses niya. Bigla na lang siyang umiyak. Jade Benmore, tanga ka ba? Bakit hindi mo sinabi sa akin na inalis mo na ang status mo? Bumilis ang tibok ng puso ni Alex habang nanginginig ang mga paa niya. Ngayon, sinisi niya ang sarili niya sa pagpapabiye sa kanya ni Jade.
Matapos malaman na siya ay hindi nasaktan, siya ay nakarelax at nasa isip pa nga upang maranasan ang kadakilaan ng pagiging pinned down ng isang kagandahan. Kaya, hindi niya pinansin ang kanyang abnormal na katayuan. Jade, maghintay ka. Hindi ka maaaring mamatay. Gusto mo bang habang buhay akong mamuhay na may kasalanan? Gusto niyang pakainin ang mga healing pills nito, ngunit hindi man lang niya mabuksan ang storage ring niya. Kaya, agad niyang ipinasok ang kanyang banal na kapangyarihan sa kanyang katawan. Gayunpaman, Kabanata 2915. Sa paghusga sa kasalukuyang kalagayan ni Jade, nawalan siya ng labis na dugo dahil sa matinding pagkasira ng kanyang laman. Anong gagawin ko? Mamamatay talaga siya kapag nagpatuloy ng ganito. Tinalo ni Alex ang kanyang utak hanggang sa wakas ay nakahanap siya ng paraan mula sa The Ultimate Book of Medicine. Upang lagyang muli ang dugo ng dugo. Upang lagyang muli ang laman ng laman. Direktang pinutol ni Alex ang kanyang radial artery. Bumulwak ang dugo na may mystical energy, na naging isang Zarvacal spell formation sa hangin bago bumagsak kay Jade. Pagkatapos, patuloy niyang binubuhos ang kanyang dugo sa mga sugat nito. 1 minuto, 5 minuto. Hindi alam ni Alex kung gaano kalaki ang naibuhos niya. Isang boses ang narinig sa tabi niya na nagsasabing, mamamatay ka na. Iyon ay ang lumang martilyo. Para sa Titan Tribe, ang iyong dugo ay may masyadong maliit na enerhiya sa buhay. Hindi mo siya mailigtas kahit na ibuhos mo ang lahat ng dugo mo. Pagkasabi noon ay huminga ito ng malalim. Hinay pa ni Alex ang kanyang pangitaas. Matandang geezer, ito ang lahat ng iyong F***ing kasalanan. Kung hindi ka nag-activate ng walang katuturang bloodline sa loob niya, hindi ako papayag na protektahan niya ako. At ano ang kinalabasan? Ang basurang ito ay biglang nawala. Bakit hindi mo ako pinaalalahanan? Isa ka bang manloloko, matandang geezer? Malamig na umungol ang matandang martilyo. Masyadong mahina ang bloodline energy niya. Paano mo ako masisisi? Wala pa akong nakitang kasing mahina niya sa Titan Tribe. Ang ganitong mahinang babae ay hindi karapat-dapat na maging Panginoon ko. Hahanap ako ng mas malakas na miyembro ng Titan Tribe. Pumunta ka sa impyerno. Ako, Lolo Hammer, ayoko makipag-usap sa iyo. Sisimulan kong hanapin ang miyembrong iyon ngayon din. Palihim na sinisipsip ng Martello Celia ang gininto ang dugo ni Jade na tumulo sa lupa, at ngayon, tapos na. Pagkatapos ay lumitaw ang isang totem sa martilyo na may mga bilog ng ripples na lumalabas dito na parang hindi nito baliwalain ang lahat ng mga hadlang. Nakita ito ni Alex na kumikinang ngunit hindi niya ito pinansin ni Katie Ting. Nakatutok na siya ngayon sa pagliligtas kay Jade. Maaari ko bang ibuhos ang lahat ng aking dugo? Sa tingin ko, iyon ay sinabi, si Alex ay may malakas na kakayahan sa pagbabagong buhay ng dugo. Hindi alam kung gaano katagal ang lumipas, ngunit medyo nahihilo si Alex dahil sa sobrang pagkawala ng dugo. Kasalukuyan, naririnig niya ang mga gulat na ungol ng matandang martilyo. Imposible, imposible, anong nangyari? Nasaan ang Titan Tribe? Binuksan ni Alex ang kanyang mga mata. Pagkatingin kay Jade, patuloy ang pagdurugo nito. Hoy, brat, buhay ka pa ba? Tanong ko sayo, saan napunta ang Titan Tribe? Naghanap ako ng hindi mabilang na mundo, ngunit wala akong mahanap na isang tao na may bloodline ng Titan Tribe. Lumapit ang matandang martilyo at tinanong si Alex. Hindi ko alam. Patuloy ang pagdugo ni Alex. Sinabi ng matandang martilyo, mamamatay ka kung patuloy kang dumudugo. Hindi sumagot si Alex. Samantala, ang matandang martilyo ay nagpatuloy sa paghahanap. Makalipas ang ilang minuto, sumigaw ang martilyo sa sobrang takot. Maaaring habang ako ay natutulog sa loob ng 100,000 taon, ang Titan Tribe namatay. Tanging ang mahina at may sakit na babaeng ito na lang ang natitira. Pagkatapos, tumingin ito kay Alex. Bakit may dugo ka pa? Hindi ba dapat matagal ka nang natuyo? Ginalaw-galaw ni Alex ang kanyang mga talukap. Sa wakas, diniinan niya ang sugat niya. Pakiramdam niya ay nauubusan na siya ng dugo, at ngayon, kailangan pa niyang gumawa ng ibang bagay para mapunan ang laman ng laman. Naglabas siya ng espada at nilaslas ang kanyang hita, pinutol ang isang piraso ng laman bago nilagyan ng sugat ni Jade. Sigaw ng matandang martilyo. Nabuhay ito ng hindi mabilang na milenyo, ngunit hindi pa ito nakakita ng ganoong kalupit at kahindek-hindek na eksena sa buhay nito.
Anong ginagawa mo? Hindi ito pinansin ni Alex. Iminuwestro niya ang sugat sa baywang ni Jade, pakiramdam niya ay medyo kulang ang laman sa kanyang hita. Kaya naman, gumawa siya ng panibagong hiwa sa kanyang tiyan. Oh, ang matandang Martilyo ay tumikim, ang batang ito ay tunay na nagpaparamdam kay Lolo Hammer ng pangangilig sa anit. Kung mayroon lang akong anit. Hindi ka panipaniwala. Hindi ka panipaniwala. Ang brat na ito ay handang talikuran ang kanyang buhay. Kabanata 2916. Matapos magpakawala ng mahinang singhot, bumalik ang kamalayan ni Jade, at nagising siya. Pagkagising niya, nakaramdam siya ng pamamanhid, paninikip at paninikip sa buong katawan. Hinawakan niya ang katawan niya at nagulat siya. Nasaan si Alex? Nasaan ang brat na iyon? Ha? Talagang nakaligtas ka. Medyo nagulat ka sa akin. Isang matandang boses ang gumising kay Jade, iyon ay ang matandang Martilyo na umuungol. Sa sandaling makatayo si Jade, nakita niya ang isang malaking kalawakan ng madilim na pulang dugo at si Alex na hindi gumagalaw sa lupa. Alex, gumising ka. Anong meron sa kanya? Ang kanyang binti, ang kanyang tiyan, at ito. Ano ang nangyari? Paano ang daming dugo? Bakit siya sobrang nasaktan? Mukhang balisa si Jade habang paulit-ulit niyang niyugyug si Alex. Sinabi ng matandang Martilyo, malapit na siyang mamatay. Kakaiba talaga ang taong ito. Logically, dapat ay patay na siya. Bakit ang kanyang buhay ay nakabitin pa rin sa isang thread? Bakit ayaw niyang mamatay? Sa mga salita at tono ng matandang Martilyo, napuno ng galit ang mga mata ni Jade. Sabihin mo sa akin. Anong nangyari sa lupa? Casual na sinabi ng matandang Martilyo, napakasimple ng proseso. Masyadong mahina ang bloodline mo. Limitado ang activation time ng bloodline ng Titan Tribe, kaya muntik ka nang mapatay ng Astral Wind. Iniligtas ka ng brat na ito sa pamamagitan ng kanyang laman at dugo, ngunit, malapit na siyang mamatay. Isipin mo, tinutupad niya ang kanyang hiling. Ano ang sinabi mo? Hindi mo ba ako naiintindihan? Grabe naman ang comprehension mo. Sa tingin ko malabong ma-activate mo ang bloodline mo, ayos lang. Baka makita mo mismo. Biglang lumiwanag ang isang screen mula sa isang gilid ng Martello Celia. Ito ay tulad ng footage ng pelikula, hindi banggitin na ito ay napakalinaw. Naglalaro ang eksenang pinoprotektahan ni Jade si Alex sa ilalim ng kanyang katawan bago siya pinatalsik ng hanging astral. Pagkatapos, nakita niyang pinutol ni Alex ang ugat nito at ibinuhos ang dugo sa katawan nito. Fast-forwarded ang footage. Damanak ang dugo niya. Tumunog ang matandang Martilyo, kakaiba talaga. Ang dugo ng brat na ito ay talagang higit pa sa dami ng kanyang buong katawan. Matagal nang namatay ang mga normal na tao. Sa pagtingin sa footage, namutla si Jade sa nanginginig na labi. Pagkatapos, ito ay ang eksena ng pagputol ng kanyang laman. Isinalaysay ng matandang Martilyo, ang brat na ito ay nagtanim ng malalim na damdamin para sa iyo. Pinutol niya ang kanyang laman ng pira-piraso, ramdam ko ang sakit sa pamamagitan lamang ng pagtingin sa kanya. Tinakpan ni Jade ang kanyang bibig kasabay ng pag-agos ng kanyang mga luha. Itong lalaking ito, nabaliw ba siya? Nanginginig ang puso ni Jade habang kumikibot siya at napaluha. Hindi niya akalain na may magsasakripisyo ng sarili para sa kanya. Walang nakagawa noon para sa kanya. Nalungkot ang matandang Martilyo, madaling humanap ng hindi mabibaylang kayamanan, ngunit mahirap magkaroon ng Romeo. Ang brat na ito ay puno ng merito para sa pagligtas sa nag-iisang inapo ng Titan Tribe. Paano ito? Bibigyan ko siya ng mabilis at walang sakit na kamatayan. How dare you? Saway ni Jade. Yakap-yakap si Alex, naglangalit si Jade. Bumungad sa kanyang mga mata ang gintong liwanag, na may mga totem na pumailang lang sa loob. Natigilan ang matandang Martilyo. Hindi mo ma-activate ang bloodline sa iyong katawan kapag malapit ka ng mamatay. Gayunpaman, kapag narinig mo na ang iyong pag-ibig ay malapit ng mamatay, talagang nagpapakita ka ng mga palatandaan ng pag-activate. Mukhang mahal na mahal nyo ang isa't isa to the core. Ngunit sa kasamaang palad, hindi kanya mabuntis o magkaroon ng anak sa iyo. Tumahimik ka. Siya ang aking alagad. Disciple. Oh gosh, parang kinagat ng matandang Martilyo ang dila nito. Kung may dila lang ito. Siyempre, tungkulin ng isang disipulo na iligtas ang kanyang Panginoon.
Siya ay mamamatay sa isang karapat-dapat na kamatayan. Nagnanga ang mga ngipin ni Jade. Gusto ko siyang iligtas. Pinabulaanan ng matandang martilyo, hindi mo siya may iligtas. Siya ay lampas sa kaligtasan. Madiin ang mga mata ni Jade. Nang saglit kong na-activate ang aking bloodline, nakakuha ako ng ilang impormasyon. Ang Titan Tribe ay may makapangyarihang spell na tinatawag na life sacrifice. Ang matandang martilyo ay sumigaw na parang beteng. Nabaliw ka na ba? Kung gagamitin mo ang buhay na sakripisyo, ang iyong buhay ay isasama sa taong ito. Kung mamatay siya, mamamatay ka rin. Kabanata 2917. Ano ang mahalaga? Ikaw. Sige. Pero hindi mo pa rin siya may iligtas. Biglang sinabi ng matandang martilyo sa maluwag na tono, ito ay dahil ang life sacrifice ay isang mystic art ng Titan Tribe. Wala kang kakayahang i-activate ang iyong bloodline, kaya natural na hindi mo magagamit ang mystic art na ito. Marahil magagamit mo ito sa hinaharap, ngunit matagal na siyang mawawala at mag-iiwan ng anumang buto. Marahang tumulo ang mga luha sa mukha ni Jade habang nakatingin kay Alex, na matagal nang walang malay. Alam mo ba, sa katunayan, niloko ko siya para maging alagad ko. Parang bulong ni Jade sa sarili. Noon, ang hina niya kaya ko siyang patayin sa isang sampal, pero malandi na siya at may ilang babae. Ang pinakaayaw ko ay ang mga hindi tapat na lalaki at mga hamak, ngunit alam niya ang mga kasanayang medikal, na kung ano ang kailangan namin ng madalian. Kaya, nilinlang ko siya na maging alagad ko para mapagsilbihan niya ako. Ang video na ito ay edited by Herban TV. Huminto ang matandang martilyo. Kung gayon, lalo pang dahilan na hindi mo kailangan ang buhay na sakripisyo. Kung patay na ang ganyang tao, sana. Parang walang narinig si Jade. Ngunit unti-unti kong natuklasan ang maraming magagandang punto tungkol sa hamak na ito. Siya ay tapat, masipag, at laging nagsusumikap para sa mga katawa-tawa na layunin. Nagsasagawa rin siya ng hustisya ng walang pag-aalinlangan, katulad ko siya. Sobrang tanga din niya. Madalas niyang inabandona ang kanyang buhay para sa kapakanan ng mga babae. Mukhang mas mahalaga ang buhay ng bawat babaeng kilala niya kaysa sa kanya. Mula nang makilala ko siya, parang wala akong nagawa para sa kanya bilang master. Sa kabaligtaran, madalas siyang nag-aambag at nasugatan para sa akin. Pinabayaan niya pa ang buhay niya para sa akin. Nabigo ako sa aking tungkulin bilang isang master. Napayuko siya habang bumubulong sa sarili. Tumulo ang luha sa mukha ni Alex. Ang mahinang gininto ang liwanag sa kanyang mga mata ay napakalaki, at ang mga totem ay naging mas maliwanag. Ang gininto ang liwanag ay biglang nagmula sa kanyang katawan. Ito ay natigilan ang matandang martilyo. Ang bloodline ay ina-activate. Yung matinding emosyon. Ito ay, ang kanyang lakas ng pag-iisip ay nagising. Napakalakas ng pagsasaayos. Talagang sinira niya ang bawal para sa lalaking ito at alagad. Diyos ko, hindi ko pa nakita ang lakas ng pag-iisip ng sino mang miyembro ng Titan Tribe na nagising na may ganitong matinding pagbabago-bago. Anong klaseng obsession ito? Kahit na mag-asawa sila, hindi naman siya makakapag-trigger ng ganoong kalakas na mental impact, di ba? Isang gintong puyo ng tubig ang nabuo sa paligid ng katawan ni Jade, na bumabalot sa dalawang tao. Alex Rockefeller, mula ngayon, ako ang magiging guardian angel mo. Buhay, sakripisyo. *****. Nagising si Alex kalahating oras pagkatapos gamitin ni Jade ang life sacrifice. Siya ay buhay at sumisipa, at ang kanyang buong katawan ay buo. Ang pagbawi sa pagkakataong ito ay mas mabilis kaysa sa inaakala ko. Tumalon si Alex. Nang makita ang hindi nasaktan na si Jade na nabuhay muli, nakahinga siya ng maluwag. Pagkatapos ay lumakad siya at nagtanong, "Kamusta ka? Masama pa rin ba ang pakiramdam mo? Hayaan mong tingnan ko ang pulso mo." Hinawakan niya ang snow white wrist ni Jade. Pinayagan siya ni Jade na hawakan ang kanyang pulso habang nakatingin sa kanya ng may pagnanasa sa kanyang magagandang mata. Saglit na tiningnan ni Alex ang pulso niya bago siya binitawan. Hindi masama, normal ang lahat. Ang iyong mga mata ay mukhang mapanganib at puno ng pagsalakay. Jade Benmore, hindi ka pa naging nympho na sumusubok na lumunin ako, tama ba? Iniunat ni Jade ang kamay sa bilis ng kidlat at pinisil ang ilong. Masyado siyang mabilis. Hindi ito nakaiwas ni Alex, at pinisil ang kanyang ilong.
Dahan-daang sumando si Jade sa distansya sa pagitan ng dalawa lang. 0.01 centimeters. Bahagyang bamuka ang mapupulang labi ni Jade habang bamulong siya sa malumanay at malambing na boses, tawagin mo akong master. Kabanata 2918. Guro. May kakaiba ba siyang nararamdaman para sa akin pagkatapos gamitin ang aking laman at dugo? Mayroon bang ganoong intimate na paraan upang tugunan ang isang master? Sa paghusga sa kanyang hitsura, hindi niya sinusubukang maglaro ng isang uri ng etikal na ipinagbabawal na laro, hindi ba? Parang exciting, pero, napaatras si Alex nang walang malay. Sa sandaling iyon, direktang binanggit ng Blabbermouth, si Lolo Hammer, ang buhay na sakripisyo. Sa pag-uusap, sinabi pa nito na malaking bentahe ang natanggap ni Alex. Ang haba ng buhay ng Titan Tribe ay ilang beses kaysa sa isang tao, ibig sabihin ay madaragdagan ng husto ni Alex ang kanyang habang buhay. Kasabay nito, ang espesyalidad ng Titan Tribe ay mataas na lakas ng katawan. Kapag na-activate na ang bloodline, ang pisikal na katawan ay magiging isang pinakamataas na mahiwagang kayamanan. Dahil natanggap ni Alex ang life sacrifice, ang lakas ng kanyang katawan ay patuloy na lalakas sa paglipas ng panahon, at maaabot niya ang hanggang kalahati ng lakas ng Titan Tribe. Gayunpaman, ano bang pinagsasabi mo? Pinagsama-sama ba ang ating buhay? Kung mamatay siya, mamamatay din ba ako? Niloloko mo ako. Hindi ba't nangangahulugan iyon na kailangan kong mag-alala araw-araw tungkol sa pagkamatay anumang oras? Agad namang bumangon si Alex nang malaman ang pinakamalaking kapintasan ng buhay na sakripisyo. Pinitik ni Jade ang kanyang mga daliri at tinamaan ang noo ni Alex. Ikaw na di masunurin na alagad. Isinusumpa mo ba ang iyong Panginoon na mamatay ng maaga? Niligtas ko lang buhay mo. Matagal ka nang patay kung wala ang aking buhay sakripisyo. Ako dapat ang agrabyado. Hihilahin din ako pababa ng kamatayan mo. Sino bang may sabi na malapit na akong mamatay? Nagawa na. Itinuro ni Jade ang martello Celia. Nalungkot talaga si Alex. Alam na alam niya ang kanyang katawan. Mayroon siyang Ymir's Divine Bone, Yin Yang Chi, Yellow Obsidian Chi, at ang True Martial Marrow. Bilang karagdagan, nakagawa siya ng isang Zarvaco na anting-anting sa kanyang katawan bago siya nakoma. Hanggat gumugol siya ng kaunting oras sa pagpapagaling at pagpapagaling sa kanyang mga sugat, gagaling siya sa lahat ng mga pinsala. Gayunpaman, hindi nakaimik si Alex sa ginawa ni Jade. Kahit na, ikaw Bastard Martillo, huwag kang magbubuga ng kalokohan kung wala kang alam. Sino ang mamamatay? Lilinawin ko. Nagpapanggap akong namatay habang pinapakinabangan ang lakas ng buhay ko para pagalingin ang mga sugat ko. Ang aking katawan ay puno ng mga kayamanan, at ang aking kakayahan sa pagbawi ay napakabihirang, ngunit dahil sa life sacrifice ng Bast Asterisk Road na ito, ako, tutunawin kita at gagawin kang timangan. Natigilan si Jade. Nagkaroon pala ng hindi pagkakaunawaan. Gayunpaman, maaari bang baligtarin ang sakripisyo ng buhay? Tanong ni Alex. Imposible. Huwag na huwag mo itong isipin sa buhay na ito, sagot ng matandang martilyo. Inalo siya ni Jade, fine. Dapat lagpasan mo na lang. Ngayong nagising ko na ang bloodline ng Titan Tribe, ang lakas ko ay hindi na tulad ng dati. Feeling ko naging invincible na naman ako sa mundo. Huwag kang mag-alala, paprotektahan kita. Kung may maglakas loob na mangbuli sa iyo, bugbugin ko siya hanggang mamatay. Paano kung ay bully ako ni Xerxes Lawler? Kakadista ko siya. Sige, markahan ang iyong mga salita. Panipi-panipi, inilibot ni Jade ang kanyang magagandang mata. Nagseselos ka ba kay Xerxes pagkatapos mong malaman na nahulog ka na sa akin? Inilibot ni Alex ang kanyang mga mata. Ayoko pang mamatay, lalo na kung mapapaso ako ng yin energy mo. Pero kung iisipin, nakakapanlumo pa rin. May isa pang babae na kayang kontrolin ang kapalaran ko. Nagulat si Jade. Ano ang nangyayari? Sino pa ang makakakontrol sa iyong kapalaran? Sabi ni Alex, the Mystic Maiden of the Nine Heavens. Pumirma ako ng isang master servant contract sa kanya. Kapag namatay siya, mamamatay din ako. Tapos, mamamatay din ako. Hindi mapakali si Jade. Ang kapalaran ng dalawang tao ay biglang naging kapalaran ng tatlo. Ang mga panganib ay tumaas ng husto. Niloloko mo ako. Paano ka pumirma ng ganoong kontrata? Ano pa bang magagawa ko?
Ang sitwasyon ay apurahan sa oras na iyon. Mamamatay ako kung hindi ko ito pipirmahan. Kung gayon, ano ang dapat nating gawin ngayon? Hindi ko rin alam. Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Jade, mayroon akong ideya. Ay pakulong ang Mystic Maiden of the Nine Heavens, at huwag siyang palabasin. Ano sa tingin mo? Kabanata 2919. Paano kung magpakamatay siya? Ako, Crappy Hammer, kasalanan mo ang lahat. Asterisk. Sa Demon Cleansing Tower, naghahanap ng paraan si Jeremy at ang iba pa. Sinabi ng Elder mula sa Rek'Shaza Temple na ang Demon Cleansing Tower ay partikular na itinayo para sa mga demonyong Diyos, ngunit bawat ulap ay may silver lining. Ito ay mas malumanay sa mga pag-iral na hindi mga demonyong Diyos, kaya dapat mayroong isang paraan palabas. Hanggat makakahanap sila ng paraan palabas, maaari silang umalis sa lugar na ito ng buhay. Gayunpaman, hindi iyon madaling mahanap. At, ang loob ng tore na ito ay katulad ng isang mundo na hindi alam ang laki. May mga bakas ng dugo dito. Mukhang sariwa pa sila. May sumigaw, sabay-sabay na nagpapaliwanag sa mood ng mga tao. Ito ay dugo ni Alex Rockefeller at Jade Benmore. Guys, bilisan mo na at hanapin sila. Si Alex Rockefeller ay bihasa sa mga spell formation at mystic arts. Dahil kaya niyang buksan ang pasukan sa Demon Cleansing Tower, siguradong makakahanap siya ng paraan palabas. Pagpalain nawa ng Diyos ang lalaking iyon para hindi siya mamatay ng maaga. May marahas ding nagsabi, kung hindi binuksan ng Bast Asterisk Road na ito ang pasukan at iniligaw tayo sa pag-iisip na ito ang tunay na pasukan sa Dowfield ng Terra Mountain, hindi sana tayo mapupunta sa ganitong sitwasyon ngayon. Kapag tapos na nating gamitin ang taong iyon, ipapatikim ko sa kanya ang kalupitan. Maraming tao ang tila may parehong ideya. Si Jeremy lang ang nakaisip kay Jade at sa Martello Celia sa kanyang mga kamay. Kailangang may lihim sa loob ng Martello Celia, samantalang si Jade. Masasabi niyang medyo kakaiba ang katawan nito na may walang limitasyong potensyal. Kung makukuha niya siya o makunan para sa tamang pag-aaral, maaari siyang makakuha ng hindi inaasahang mga pakinabang. Hindi nagtagal bago nila natuklasan sina Alex at Jade. Kung tutusin, mas kitang-kita ang mga bahid ng dugo sa daan. Iniligtas man ni Alex si Jade o si Jade ang nagligtas kay Alex, malamang na tumagal sila ng mahabang panahon. Isang disipulo mula sa Returning Sword Sect ang sumigaw, nahanap ko si Alex Rockefeller. Nandito na sila. Gayunpaman, isang gininto ang figure na may napakalaking itim na anino ang biglang bumaba mula sa langit pagkatapos na bumagsak ang boses. Si Jade iyon kasama ang Martello Celia. Na-activate niya ang Golden Titan na katawan ng Titan Tribe at tumalon ng 12-dosenang metro sa hangin. Pagkatapos ay binasag niya ang lalaking iyon mula sa Returning Sword Sect na kakasigaw lang, sa isang pulp na may malakas na boom. Banal na kalokohan. Gaano kalalaki? Pagkasabi noon ni Alex ay bumalik si Jade habang bitbit ang Martello Celia. Pagkatapos ay tumayo siya sa harapan niya at sinabing, kagagaling lang ng iyong mga sugat. Huwag gumalaw. Paprotektahan kita. Ayos lang ako, gumaling na ako. Pero marami sila. Maging mabuting bata ka. Tinapik ni Jade Benmore ang kanyang magandang mukha bago siya sumugod palabas gamit ang martilyo. Sa kabilang panig, 20-30 eksperto mula sa Returning Sword Sect at Rek'Shaza Temple sa pangunguna ni Jeremy ang nagtipon-tipon. Dagandong, pumunta ka sa impyerno. Inilabas ni Jade ang lahat ng hinaing, paniniil, hinanakit at sakit na naipon niya sa lahat ng oras na ito. Ang Returning Sword Sect at Rek'Shaza Temple ay nagdulot ng isang alon ng kahihiyan at kamatayan sa Flying Eagles, na inilabas ang buong potensyal ng kanyang Titan bloodline. Ngayon, gusto niyang lipulin ang lahat ng taong iyon sa isang iglap. Sa pagsaksi sa eksena, napatulala si Alex dahil masyadong malaki ang mga pagbabago bago at pagkatapos ng pag-activate ng kanyang bloodline. Siya ay makitid na nakatakas sa kamatayan noong dati niyang nilabanan si Jeremy ng mag-isa, ngunit ngayon, marami na siyang nagawang labanan. Ang Titan Tribe ay tunay na banal. Gayunpaman, sa susunod na segundo, sumigaw si Alex, "Holy crap!" Hindi lamang nabigo si Jade na lumaban sa karamihan, ngunit napalibutan siya ng panganib matapos siyang ma-corner ni Jeremy ng ilang sword slashes. Ang mga pamatay na galaw ng iba ay nagmumukha din siyang kaawa-awa.
Sumugod si Alex at nagpakawala ng icebound spell gamit ang isang wave ng kanyang kamay. Umalis ka dali. Habang hinihila ang braso ni Jade at tumakbo palabas sa bilis ng kidlat, sinabi ni Alex, akala ko talaga naging Super Saiyan ka bigla, pero tinutokso mo pala ako. Medyo napatulala si Jade. Hammer, malinaw kong naramdaman na kaya ko silang ibaba. Bakit nagkaroon ako ng kaunting lakas, na para bang naubos ko na ito? Kabanata 2920. Nang patayin ni Jade ang unang tao, siya ay labis na nangingibabaw at mukhang walang talo. Gayunpaman, hindi niya inaasahan na ubusin ang lahat ng kapangyarihan ng sabay-sabay. Dahil dito, napunta siya sa isang mahirap na kalagayan at muntik nang mahuli ni Jeremy nang sumugod siya upang patayin ang pangalawang tao. Ang sabi ng matandang geezer sa Martello Celia, kakagising mo lang sa bloodline ng Titan tribe. Invincible ka ba talaga? Hindi tulad ng nagising na bloodline na naging bagong tao ka. Magtatagli ka ng parehong dami ng enerhiya na mayroon ka noong una. Hindi pwede. Kung gayon, walang kabuluhan ba ang aking paggising? Hindi iyon ang kaso. Gin-icing mo ang mahihirap na kondisyon mula sa nagising na bloodline. Ang iyong katawan, halimbawa, ay maaari lamang humawak ng 100 puntos ng kapangyarihan noon, ngunit maaari ka na ngayong humawak ng 1,000,000 puntos. Ang dati mong rate ng pagsipsip ng Earth Essence ay 1, ngunit ngayon ay 10,000 na. Ito ang mahalagang pagkakaiba. Naiintindihan mo ba? Inactivate mo ang life sacrifice para sa kanya pagkatapos mong gisingin ang bloodline mo. Hindi ka pa nakakaipon ng anumang kapangyarihan, kaya paano magbibigay ang iyong katawan ng napakaraming enerhiya para sa iyo? Sabi ni Alex, naiintindihan ko. Para kang kabayo. Dati, ikaw ay isang pandak, payat, marahil isang sakit-sakit na munting rookie. Sinaman siya ng tingin ni Jade. Sinong tinatawag mong may sakit? Sino ang baguhan? Gumagawa lang ako ng analogy. Nagising ka na ngayon at naging isang kabayong nisin na maaaring tumakbo sa napakabilis na bilis, halimbawa, ngunit ang iyong enerhiya, sa katunayan, ay nagmula sa parehong pinagmulan, iyon ay ang pagkain ng damo at inuming tubig. Ang isa ay kumain ng mas kaunti, habang ang isa ay kumain pa. Sinabi ng matandang martilyo, tama ang pagkakatulad na ito. Malaki ang iyong kasalukuyang kapasidad, at kailangan mo pa ring punan ang enerhiya, ngunit ang enerhiya ay hindi lumalabas sa manipis na hangin. Ang pagkain ang unang key trick, at ang mahalagang kakayahan ng Titan tribe ay ang pagkain. Nako, hindi maisip ni Jade ang kanyang sarili na nagiging matako. Kailangan niyang maglagay ng pagkain sa kanyang buwan sa lahat ng oras. Masyadong nakakatakot iyon. Sinabi ng Martello Celia, ang Titan tribe ay kumakain ng lahat. Nagulat si Alex. Kumain sila ng lahat. Maaari ba silang kumain ng putik? Kaya nila. Makakain ba sila ng metal? Kaya nila. Paano ang tungkol sa mga bato? Makakain din sila. Ang toilet. Smack. Hinampas siya ni Jade sa ulo. Sino ang sinusubukan mong kinaiinisan? Nakangiting sabi ni Alex, I'm just curious. Sinabi ng matandang martilyo, kailangan mong kumain ng mas mataas na antas ng pagkain habang tumataas ang antas ng paggising. Pagkatapos maabot ang isang tiyak na antas, ang mababang antas ng pagkain ay kakainin ng walang bayad. Nagtakbuhan ang dalawang tao habang nag-uusap. Hindi sila binitawan ng mga nasa likuran nila ng ganoon kadali at patuloy silang naghahabol. Bukod dito, 10 napakalakas na lumilipad na mga espada ang patuloy na umaaligid sa kanila. Whoosh! Isang figure ang lumipad sa ulo ng dalawang tao at dumapo sa harap nila. Ito ay walang iba kundi ang Sect Master ng Returning Sword Sect, si Jeremy Trippier. Gamit ang isang kumpas ng kamay, 100 lumilipad na espada ang lumitaw sa harap ni Jeremy at nakahanay sa isang pabilog na porma sayon. Bahagyang nanginginig ang dulo ng mga espada at nakaturo kay Alex at Jade. Pagkatapos ay sinabi niya, kung pareho kayong sasali sa Returning Sword Sect, pupunasan ko ang slate. Ano sa tingin mo? Scram! Tumalon ng mataas si Jade at inihampas ang martilyo sa kanya. Ngayon lang niya naramdaman na may lakas na naman siya. Naabsorb lang niya ang enerhiya sa daan patungo sa kanilang pagtakas, ngunit sapat lang iyon para sa isang suntok. Isang pagsabog ang naganap. Ang kalahati ng lumilipad na mga espada ni Jeremy ay malakas na nakipagsagupaan sa Martello Celia. Ang kalahati ng lumilipad na mga espada ay napaatras,
ngunit ang kalahati ay bumaril na parang mga bulalakaw, na tina-target si Jade. Muling namula si Jade sa kritikal na sandali. Tumakbo siya pabalik na may mga sugat sa buong katawan, mukhang kaawa-awa. Muli siyang nailigtas ni Alex mula sa pagkubkob gamit ang Icebound spell at ang Dow Killing Sword. Gayunpaman, ang mga kaaway sa likod ay mabilis na naabutan at pinalibutan sila. Walang paraan para makatakas sa harap ng kanilang mga mata. Maya-maya lang ay may sumipol na tunog sa kanilang mga tainga. Anuman ang Alex, Jade, Return ng Sword Sect, o Reksha sa Temple, ang tunog ay nanatiling sariwa sa kanilang mga alaala, na hinding-hindi nila makakalimutan sa buhay na ito, iyon ang walang hangganang hanging astral sa lugar na ito. Saglit itong huminto kanina, ngunit sa hindi inaasahang pagkakataon, muli itong dumating. May biglang sumigaw, mag-ingat kayong lahat. Darating na naman ang astral wind. Banal na kalokohan. Bakit na naman? Lahat, magmadali at humanap ng malaking bato para itago ang inyong mga sarili. Walang laman ang lugar na ito. Saan tayo makakahanap ng anumang mga bato? Oh,